Mga K-drama fans saan mang sulok ng mundo, check-in tayo. Comment mo muna kung taga saan ka bago magsimula ang kwento. Si Ji-hoon ay isang lawyer na may ganap na ibang lifestyle at style kumpara sa ibang nasa propesyong ito. Imbes na magsuot ng mamahaling suit at tumanggap ng mataas na bayad, naniningil lang siya ng 1,000 won para sa legal fees, isang simbolik na halaga pero may dalang pilosopiya sa buhay. Ang hustisya ay dapat para sa lahat, mayaman man o mahirap. Medyo kakaiba ang itsura ni Ji-hoon. Magulo manamit si Ji-hoon. Mahilig pa siyang magbiro para gulatin ng iba. Pero kapag nasa korte na siya, agad nagiging matalas, matalino at matapang na lawyer si Ji-hoon. Kaya naman halos 100% ang winning rate ni Ji-hoon. Ngayon, isang lalaki ang nanghiram ng pera na may mataas na interest at hindi niya mabayaran ang utang niya. Akala ni Eok-soo makakatulong ang pagtalon mula sa mataas na building na ito para makatakas siya. Sa oras na ito, biglang nagpakita si Ji-hoon. Kahit takot na takot si Ji-hoon sa matataas na lugar, sinubukan pa rin niyang umakyat sa pinakataas na floor dahil nakatanggap siya ng letter of authorization mula kay Eok-soo. Pagkatapos matanggap ni Ji-hoon ang 1,000 won, nangako siyang tutulungan niya si Eok-soo na makawala sa problema. Pagkatapos malaman ni Ji-hoon kung saan nanghiram ng pera si Eok-soo, isinama ni Ji-hoon ang assistant niya para kumilos. Dumiretso sila sa opisina ng loan shark para maghanda na maningil ng utang. Pero mukhang walang nagtatrabaho doon. Natural na umupo si Ji-hoon at ang assistant niya na parang nasa bahay lang sila. Umorder din sila ng 2 serving ng black bean noodles at kumain sila habang hinihintay ang mga loan shark. Pero nang halos maubos na nilang 2 ang pagkain, hindi pa rin nila nakikita ang pagdating ng mga loan shark. Biglang may isang babae na pumasok para mag-check. Ang leader ay isang trainee prosecutor. Nagkataon, nakatanggap din ang side niya ng impormasyon tungkol sa investigasyon at pumunta sila rito. Akala ng babae, masasamang tao si Ji-hoon at ang assistant niya, kaya hindi niya sila binigyan ng chance na ubusin ang bowl ng noodles. Direkta niyang ibinuhos ang bowl ng noodles sa mesa. Pero hindi niya inaasahan na hindi pala sila ang may-ari ng opisina na ito. Para maibsan ang awkwardness, nagpakilala ang babae. Pagkatapos, siya mismo ang nag-check sa opisina. Sa sandaling ito, bumalik ang mga loan shark. Para pigilan silang mahuli ng babae, sinabi ni Ji-hoon sa kanila na kunin siya bilang representative lawyer nila para ayusin ang bagay na ito dahil kapag naimbestigahan ang mga loan shark, kulungan ang naghihintay sa kanila. Ang mga loan shark na ito ay grupo ng mga duwag. Nang marinig nila iyon, mabilis nilang inimbitahan si Ji-hoon na maging lawyer nila. Iyon lang ang hinihintay ni Ji-hoon at mabilis niyang ipinakita ang kakayahan niya. Tinanong ni Ji-hoon ang inspection license ni Marie. Pagkatapos, dahan-dahan at kalmadong naglakad si Ji-hoon papunta sa bintana para panoorin ang sunset. Pagkatapos, nagsimulang mag-countdown si Ji-hoon ng 5 segundo. Napansin ni Ji-hoon na may kakaiba rito. Sinabi ni Ji-hoon na kailangang sundin ng prosecutor ang batas. Medyo naguluhan si Marie hanggang sasabihin ni Ji-hoon na lagpas 7:00 na ng gabi. Doon napagtanto ni Marie na nag-check siya hanggang gabi at valid lang ang inspection permit niya sa araw. Sa ganitong paraan, galit na umalis si Marie. Base sa kakayahan niyang mag-compute, mabilis na ibinigay ni Ji-hoon sa mga loan shark ang lawyer's fee. Ang fee ay 5 milyong won. Ang defense fee ay 50 milyong won. Ang prosecutor's fee ay 40 milyong won plus ang additional procedural fee na 5 milyong won. Ang total cost ay 100 milyong won. Hindi nakalimutan ni Ji-hoon na idagdag ang pera para sa 3 porsyon ng jajangmyeon. Bilang resulta, hindi na kailangang bayaran ni Eok-soo ang utang. Hindi lang iyon, nagbayad pa ang mga loan shark ng additional na 3 milyong won. Pagkatapos maayos ang bagay na ito, kalmadong kumuha si Ji-hoon ng isang stack ng pera. Sinabi ng loan shark na sapat na ang nakompute ni Ji-hoon, pero iniisip ni Ji-hoon na overtime pay iyon. Kahit ayaw ng kabilang panig, hinayaan pa rin niyang umalis si Ji-hoon. Pagkatapos ma-resolve ang lahat, hindi alam ni Eok-soo kung ano ang sasabihin. Magagamit lang ni Eok-soo ang maliit na perang ito para magpasalamat sa kanya. Pero tumanggi si Ji-hoon. Ginamit din niya ang overtime pay para ilagay ito sa wallet ni Eok-soo. Sinabi ni Ji-hoon na sa perang ito, magkakaroon si Eok-soo ng bagong buhay. Pagkatapos sabihin iyon, tinapik ni Ji-hoon ang balikat ni Eok-soo at sinabi sa kanya na hanapin si Ji-hoon kung may problema siya sa future. Naantig hanggang luha si Eok-soo matapos marinig ito. Muli, taos-pusong nagpasalamat si Eok-soo kay Ji-hoon pero tumalikod si Ji-hoon at umalis. Kinabukasan, may bagong guest na dumating sa law office ni Ji-hoon. Ang taong dumating ay isang masayang pamilya. Pero kagabi, ang husband na ang pangalan ay Mayong-ho ay bahagya lang na nakabunggo sa isang lasing na lalaki at napagkamalang robber kaya siya inaresto. Talagang absurd ito. Pagkatapos maingat na tingnan ni Ji-hoon ang mga dokumento, nagpakita siya ng ekspresyon na hindi makapaniwala. 4 na beses nang nakulong si Myung-ho dati, lahat dahil sa pagnanakaw. Talagang ayaw ni Ji-hoon na tulungan ang ganitong tao. Pero nang makita ni Ji-hoon na ginagamot sa hospital ang anak nilang babae, hindi niya maiwasang maantig. Nasa hospital pa rin ang maliit na bata dahil may heart condition siya. Kaya hindi pwedeng gumawa ng katangahan si Myung-ho at ipaaresto ang sarili niya. Kaya nagdesisyon si Ji-hoon na puntahan si Myung-ho. Paglabas niya, aksidenteng nakita ni Ji-hoon ang eksena ng asawa nito na sumasakit ang ulo dahil sa hospital bill.
Hindi napigilan ng assistant na ang pangalan ay Mujang na lumapit. Pero pagkatapos marinig ni Mujang na ang hospital bill ay 130 milyong won, halos himatayin siya. Si Mujang mismo ay nakikitira pa rin sa bahay ni Ji-hoon, pero dahil sa pride niya, pumayag pa rin si Mujang na tulungan siya. Pagkatapos noon, hinanap ni Ji-hoon si Myung-ho. Pinagamit ni Ji-hoon kay Myung-ho ang pangalan ng anak niya para patunayan na talagang hindi siya nagnakaw sa pagkakataong ito. Nang marinig iyon ni Myung-ho, agad siyang nagbigay ng sobrang sincere na assurance. Medyo nakahinga ng maluwag si Ji-hoon nang mariing pinatunayan ni Myung-ho iyon. Pagkalabas, isinama ni Ji-hoon si Mujang para tingnan ang toilet dahil iyon ang crime scene. Pinuntahan nilang dalawa ang lahat ng lugar na pinuntahan ni Myung-ho para subukan ang hypothesis. Agad pagkatapos noon, isang sobrang nakakahiya na eksena ang lumitaw. Tumayo ang dalawang lalaki sa toilet ng isang oras habang nag-o-observe. Sa wakas, lumitaw ang target. Ang pangalan ng taong iyon ay Baek Jin at lasing din siya. Nang malapit ng matumba si Baek Jin, mabilis na lumapit si Ji-hoon para alalayan siya. Mabilis na nagsabi si Baek Jin ng, "Thank you." Pero hindi inaasahan, diretsong inabot ni Ji-hoon ang loob ng damit ni Baek Jin at kinuha ang money bag. Makalipas ang ilang sandali, dinala silang dalawa sa police station. Sa oras na ito, tumakbo rin doon si Mujang. Pagkatapos matanggap ni Baek Jin ang lawyer's business card ni Ji-hoon, agad na nagbago ang attitude niya. Kahit pagkatapos lumabas nilang tatlo, masiglang ibinigay ni Baek Jin ang business card niya kay Ji-hoon. Talagang reasonable na tao si Baek Jin. Ang nangyari kay Ji-hoon ay misunderstanding lang, pero para sa isang taong 4 na beses nang nakulong, magiging pagnanakaw iyon. Obvious ito, pero para kay Myung-ho, hindi iyon patas. Hindi inaasahan, ang taong nag-i-interrogate kay Myung-ho ay si Mari. Pagkatapos marinig ni Mari na humihiling ng trial ang lawyer ng kalaban, sobrang galit siya at pumunta sa superior niya. Nang sundan ni Mari ang tingin ng superior niya, nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng relo at sunglasses na nakaupo roon. Hindi inaasahan ni Mari na makikita niya si Ji-hoon dito. Nakilala ng dalawa ang isa't isa. Sa usapan nila ng superior niya, nalaman ni Mari na prosecutor din pala si Ji-hoon dati. Pero kalaunan, nag-resign si Ji-hoon para maging lawyer. Galit na tinanong ni Mari si Ji-hoon kung ano ang ibig niyang sabihin sa paghingi na dumalo sa trial. Agad pagkatapos, ipinakita niya kay Ji-hoon ang letter of repentance na isinulat ni Myung-ho. Nang hindi man lang tinitingnan, agad pinunit ni Ji-hoon ang papel dahil sigurado siyang isinulat ni Myung-ho ang letter na ito dahil iniisip niya ang anak niya. Tumanggi si Mari na pakinggan ang reason na ito. Patuloy na tinatanong ng superior na nakatayo sa tabi niya si Ji-hoon na kung matibay na masasabi ni Myung-ho na inosente siya, hindi magiging simple ang pag-retry ng case. Kung pagkatapos ng trial ay mapatunayang guilty si Myung-ho, mas matagal siyang makukulong. Pero naniniwala pa rin si Ji-hoon sa client niya. Sa araw ng trial, may dalang kakaibang lunchbox si Ji-hoon. Habang nasa trial, nagtanong din si Ji-hoon sa judge. Kung nasa isang meal kasama ang leader sa isang restaurant, kakain ba ang judge ng meat na isinawsaw sa sauce o binabad sa sauce? Pinatawan ng tanong na ito ang lahat. Nakita ni Mari na hindi seryoso si Ji-hoon, kaya tumayo siya at hiniling sa judge na pigilan si Ji-hoon sa pagtatanong ng ganitong mga tanong. Pero hindi pinansin ni Ji-hoon iyon at nagpatuloy sa pagtatanong ng isa pang kakaibang tanong. Gusto ba ng lahat ang steamed mandu o fried mandu? Sa huli, hinayaan pa rin ng judge na may isang tao na sumagot sa unang tanong. Sinabi niya na mas gusto niya ang dipping sauce. Si Ji-hoon, pagkatapos matanggap ang sagot, agad na nagtanong. Kung walang nagtanong sa judge at basta na lang direktang binuhos ang sauce sa pagkain, magagalit ba siya? Sumagot ang judge na hindi siya matutuwa pero hindi rin siya magagalit. Pagkatapos, tinawag ng judge ang isang witness. Ang witness ay ang taong sangkot din dahil sa oras na iyon, nasa wallet ng taong sangkot ang kamay ni Myung-ho. Bukod pa roon, alam din ng taong sangkot na 4 na beses nang nakulong si Myung-ho dahil sa pagnanakaw. Kaya, sigurado siyang si Myung-ho ang magnanakaw. Sa oras na ito, lumapit si Ji-hoon at nagsimulang tanungin ang taong sangkot kung uminom ba siya ng alak noong araw na iyon, lalo na ng matapang na alak. Medyo nag-alangan ang taong sangkot at pagkatapos ay sinabi na 2 baso lang ng alak ang nainom niya noong araw na iyon. Si Ji-hoon, nang makita niyang hindi ito inaamin ng taong sangkot, agad na nagpakita ng isang video clip na nagpapakitang nakipagtipo ng taong sangkot sa mga kaibigan niya noong gabing iyon. Sa video, malinaw na ang taong sangkot ay hindi lang siya mismo ang naghalo ng matapang na alak, kundi uminom din siya ng ilang baso. Ang ganitong klase ng alak ay madaling makapagpawala ng malay sa umiinom. Kaya, mapapatunayan na lasing ang taong sangkot noong oras na iyon at hindi niya malinaw na naiintindihan ang sitwasyon sa oras na iyon. Sa oras na ito, tumayo si Mari. Bilang prosecutor, sobrang matatag pa rin siya sa opinyon niya. Nagpakita si Mari ng maraming ebidensya tungkol sa criminal record ni Myung-ho. Marinding sinabi ni Mari na may ugali ng magnakaw si Myung-ho mula pa noong bata siya, kaya madalas siyang labas-pasok sa kulungan. Gaano nga ba mapagkakatiwalaan ng ganitong tao? Napakabilis, nalito rin ang judge, pero mas kumampi pa rin ang karamihan kay Mari dahil iniisip nilang hindi mababago ang ugali ng pagnanakaw. Sa hindi stable na sitwasyon, wala nang ibang choice si Ji-hoon kundi gamitin ang huling trick niya. Ito rin ang ebidensyang nagpapatunay na inosente si Myung-ho. Pagkatapos pumayag ang judge, binuksan ni Ji-hoon ang lunchbox.
Nang makita ni Marie ang loob ng lunchbox, sobrang nagulat siya dahil wala itong laman. Ang empty lunchbox na ito ay parang case na ito dahil walang may ebidensya para patunayan na guilty si Myung-ho. Pero kung ilalagay doon ang lahat ng ebidensya ni Myung-ho, hindi ba ibig sabihin noon ay sinasabi ng lahat na guilty ang defendant? Si Marie, na matigas ang ulo, ay naginggit-ngit at tumangging sumuko. Iniisip ni Marie na kung ito ay failed robbery, pwede nilang gamitin ang circumstantial evidence para patunayan ito. Nang marinig iyon, wala nang nagawa si Ji-hoon kundi imbitahan si Myung-ho at ang taong sangkot para i-reenact ang eksena noong oras na iyon. Sinabi ni Ji-hoon sa taong sangkot na ipikit ang mga mata niya at isipin na lasing siya. Pero pagkatapos pa lang magsalita ni Ji-hoon, nasa kamay na niya ang purse ng taong sangkot. Sa loob lang ng 3 maikling segundo, nakuha ni Ji-hoon ang wallet. Ni hindi naghinala ang taong sangkot. Pinatunayan nito na hindi lasing ang taong sangkot at aware siya sa sitwasyon. Gayunpaman, madali pa ring nakuha ni Ji-hoon ang wallet. Ang 4 na dating pagnanakaw ni Myung-ho ay nahuli lahat ilang araw matapos ang pagnanakaw. Bakit kaya napansin ng taong sangkot na nagnanakaw si Myung-ho ngayon habang lasing siya? Malinaw na gusto lang talagang tulungan ni Myung-ho ang taong sangkot. Sa huli, sa pamamagitan ng boto ng jury, napatunayang not guilty si Myung-ho. Ito ang unang beses na natalo si Marie sa korte. Nandoon din ngayon ang lolo ni Marie. Pagkaalis, sobrang nagpasalamat si Myung-ho kay Ji-hoon. Sinabi rin ni Marie na talagang napahanga siya. Masayang lumapit si Ji-hoon para makipagkamay kay Marie dahil gusto pa rin niyang umasa sa kanya para makakuha ng compensation money para kay Myung-ho. Ang compensation fee ay basic salary multiplied by 5. Dahil nakulong si Myung-ho ng 36 na araw, makakatanggap si Myung-ho ng kabuuang 13 milyong won. Kaya magkakaroon ng pera ang anak ni Myung-ho para sa pagpapagamot. Pagkatapos ng kasong ito, naging regular employee si Marie. Binigyan ng superior si Marie ng isang papel. Ang papel na ito ay ang complaint na itinapon ni Marie sa basurahan noong nakaraang araw. Kinabukasan, nagsuot si Marie ng pink na outfit at dinala ang best friend niya sa law office ng lolo niya. Tinanggap sila ni Grandpa para sumali sa law firm niya. Inayos pa ni Grandpa ang trabaho para sa kanila. Si Marie lang ang walang natanggap na kahit ano. Binigyan ni Grandpa si Marie ng bagong internship address. Kung makakatagal si Marie roon ng 2 buwan, matatanggap niya ang pagkilala ni Grandpa. Pagdating ni Marie sa lokasyong ibinigay sa kanya ng lolo niya, agad siyang nakaramdam ng masamang kutob. Pagkababa pa lang ni Marie sa kotse, kakaiba na ang tingin sa kanya ng lahat ng tao sa paligid. Ang lugar na ito ay parang bayan na hiwalay sa mundo. Nakita ni Marie ang sign sa 2nd floor. Tinipon niya ang lahat ng lakas ng loob niya at umakyat doon. Hindi inaasahan, nasaksihan ni Marie ang eksena ng landlady na walang tigil na nagmumura sa labas ng law office. Wala nang nagawa si Marie kundi hintayin munang umalis ang kabilang panig bago lumapit. Habang tinitingnan ang sira-sirang shop, medyo naguluhan si Marie. Hindi makabayad ng renta ang lawyer. Anong klaseng kakaibang lugar ito? Dahan-dahang lumakad si Marie para kumatok sa pinto, pero kakaibang tahimik sa loob. Iniisip ni Marie na may excuse na siya para umalis nang biglang gumawa ng nakakatakot na tunog ang pinto. Nanigas si Marie sa takot. Ang boses ay galing sa isang tao. Lumingon si Marie at sobrang nagulat. Kahit gustong-gusto nang umalis ni Marie, naalala niya ang sinabi ng lolo niya. Pagkatapos lang manatili ni Marie rito ng 2 buwan, ay makakapasok siya sa family law office. Naglaban ang loob ni Marie at nagdesisyon siyang bumalik sa kwartong iyon. Mukhang nakakatakot sa loob. Puno ng basura at empty bottles ang sahig. Hindi naging maingat si Marie at natapakan niya ang bote. Ang 2 lalaki ay palihim na may ginagawa. Pagkatapos malinaw na makita ang mukha ng 2 lalaki, nagulat si Marie. Naisip ni Marie na bilog ang mundo at makakakilala siya ng pamilyar na tao kahit saan siya pumunta. Napagtanto ni Marie na ito ang lawyer na tumalo sa kanya noong nakaraan. Madaling nahulaan ni Ji-hoon na pumunta rito si Marie para mag-internship. Napahiya si Marie nang mahulaan niya ang tamang pakay, pero gusto pa rin ni Marie na iligtas ang mukha niya. Kaya sinabi ni Marie na delusional si Ji-hoon. Pero nang tumalikod si Marie, nahulog niya ang application letter niya sa mesa. Bukod pa roon, nagkataong nakita ni Ji-hoon ang letter. Nang bubuksan na ito ni Ji-hoon, agad siyang pinigilan ni Marie. Mas lalo pang napahiya si Marie, pero ang envelope lang ang nakuha ni Ji-hoon. Mabilis na tumakbo pabalik si Marie para kunin ang application letter. Nakita ni Marie na malakas na tumatawa ang 2 lalaki, kaya lalo siyang nagalit. Sa sandaling iyon, sobrang napahiya si Marie na gusto na niyang lumubog sa lupa. Nagdesisyon siyang hindi na mag-apply sa trabaho at umalis. Umuwi si Marie at ikinuwento sa lolo niya ang nangyari. Pero hindi natinag ang lolo niya sa kwento ng apo niya. Sinabi ng lolo niya na kahit siya pa si Marie, matatalo pa rin siya kay Ji-hoon sa kasong iyon. Napatulala si Marie dahil dito. Inalo siya ng lolo niya na kailangan lang niyang manatili roon ng 2 buwan dahil walang kasing galing noon sa law office niya. Gusto ng lolo niya na pumunta ang apo niya roon at matuto. Sa huli, dahil sa pag-alo ng lolo niya, bumalik pa rin si Marie sa law office na iyon. Tinulungan pa ni Marie si Ji-hoon na linisin ang kwarto. Mas naging polite din ang attitude ni Marie. Nang sabihin ni Ji-hoon kay Marie na magbuhos ng 1 tasa ng kape, sumunod din siya. Pero kahit ganoon, nireject pa rin ni Ji-hoon si Marie dahil malinaw na naalala ni Ji-hoon ang mga salitang ipinang-insulto niya sa kanya noon.
Talagang taong nagtatanim ng sama ng loob si Ji-hoon. Biglang tumayo si Marie at nagsimulang makipagtalo, pero hindi rin nagtimpi si Ji-hoon at nakipagtalo pabalik sa kanya. Puno ng tensyon ang paligid. Mabuti na lang, dumating si Mujang sa tamang oras para paluwagin ang sitwasyon. Pero rejected pa rin si Marie na sumali sa office dahil gusto niyang manatili para sa internship. Kinaumagahan, pumunta si Marie sa lugar sa labas ng office ni Ji-hoon. Sinimulan ni Marie na tulungan si Mujang na i-record ang mga pamilyang kailangan ng tulong at mag-register ng impormasyon. Samantala, tinanggap ni Ji-hoon ang unang guest ng araw na iyon. Ang guest ay isang maliit na batang lalaki. Inimbitahan ng bata si Ji-hoon na kumain ng ice cream bar na nagkakahalaga ng 1,000 won. Pagkatapos, hiniling niya kay Ji-hoon na tulungan ang lolo niya. Lumabas na ang lolo ng bata ay nagtatrabaho bilang security guard sa isang apartment complex. Araw-araw, inuutos-utusan ng lolo niya ng isang lalaking ang pangalan ay Yongbae. Nang makita ni Yongbae na may gasgas ang kotse niya, maling inakusahan niya ang lolo ng bata. Hinawakan pa ni Yongbae ang necktie ng lolo at tinapakan ang paa ng lolo ng bata. Gusto ni Yongbae na maalala ng lolo ng bata ang lahat. Ang lolo ng bata, dahil wala siyang pera, ay tiniis na lang ang kahihiyan. Sakto sa sandaling iyon, bumalik sina Mujang at Marie. Kaya silang apat ay sabay-sabay na pumunta sa apartment complex para makipagkita sa lolo ng bata. Pero hindi pa sila nakakapagsalita ng maraming pangungusap nang biglang sumulpot si Yongbae mula sa kung saan. Masasabi talagang sobrang pangit ng driving skills ni Yongbae. Nagmaneho si Yongbae nang hindi marunong magbagal habang naghahandang ihinto ang kotse. Inagaw pa ng kotse niya ang 2 parking space. Pagkababa niya sa kotse, hindi humingi ng tawad si Yongbae sa iba at nagpatuloy lang sa pakikipag-phone call. Kaswal pa ngang inutusan ni Yongbae ang lolo ng bata na buhatin ang mga gamit niya. Sa sandaling ito, hindi na nakatiis si Ji-hoon. Lumapit siya at sinabi na sobrang pangit ng parking skills ni Yongbae. Sinadya pa ni Ji-hoon na tumayo sa harap ni Yongbae para kumuha ng photos. Sinabi rin ni Ji-hoon na ibibigay niya ang photos sa reporters. Nagsalita si Yongbae ng mga pananakot, pero hindi natakot si Ji-hoon. Ibinunyag ni Ji-hoon ang identity niya bilang lawyer, pero minamaliit pa rin siya ni Yongbae at nagpatuloy sa pagbabanta. Sinabi ni Yongbae sa lolo ng bata na may pera pala siyang kumuha ng lawyer, pero wala siyang pera na ibigay kay Yongbae para sa car repair. Nang marinig ito ng lolo ng bata, natakot siya at mabilis na pinayuhan si Ji-hoon na huwag kumilos. Nang makita ng bata na sobrang mahiyain ang lolo niya, hindi na niya natiis at sinabi ni lawyer Ji-hoon na tutulungan niya ang kawawang lolo niya. Sinabi ni Ji-hoon na tutulungan niya ang lolo ng bata na turuan ng leksyon ang masamang taong nang aapi ng iba. At mukhang naantig din si Ji-hoon sa sinabi ng bata. Nang makita ni Ji-hoon ang gasgas sa kotse ni Yongbae, agad niyang hinalungkat ang mga gamit sa katawan niya at nakahanap ng isang black pen. Dahan-dahang gumuhit si Ji-hoon ng ilang linya sa kotse. Napakabilis, natakpan ang gasgas. Dahil sa ginawa niyang ito, halos mabaliw si Yongbae. Pero hindi doon natapos ang lahat. Itinulak din ni Ji-hoon ang cart na ginamit ng lolo ng bata para i-reenact ang eksena ng nangyari. Pero pinuna ni Yongbae si Ji-hoon dahil sobrang bagal niyang nagtulak at masyado siyang malayo. Nang marinig ito ni Ji-hoon, agad niyang naintindihan. Ginamit niya ang buong lakas niya para itulak ang cart diretso papunta sa kotse. Halos tumigil ang puso ng lahat dahil sa ginawa niyang ito, pero wala na roon ang gasgas na iniwan ng lolo ng bata. Sa ganitong paraan, naging responsibilidad ni Ji-hoon ang insidente. Nang gusto ni Yongbae na kasuhan si Ji-hoon, nakapaghanda na si Ji-hoon ng lawyer niya para harapin ito. Hindi inaasahan, ang taong binanggit ni Ji-hoon ay si Marie pala. Basta maipasa ni Marie ang test na ito, opisyal siyang marirecruit. Nang marinig ito ni Marie, sobrang natulala siya. Sa unang araw ng internship niya, naharap na agad siya sa hirap. Gumamit si Ji-hoon ng 1,000 won para imbitahan si Marie na maging lawyer niya. Nang marinig ito ni Marie, agad siyang nagulat. Hindi pa kailanman nakahawak si Marie ng ganitong kaso. Bukod pa roon, si Ji-hoon mismo ang unang kumilos. Pero kung hindi tatanggapin ni Marie ang unreasonable na request na ito, hindi siya makakapag-intern dito ayon sa pangako niya sa lolo niya. Si Marie ay anak ng 3 top law officers. Hindi pa kailanman nakaranas si Marie ng ganitong hinaing. Pero hindi alam ni Marie na ang lalaking ito na mahilig makipaglaro ay may ganito palang malaking kakayahan. Halimbawa, ang chairman ng isang sikat na construction corporation dito. Dahil may mga worker na nasugatan habang nagtatrabaho, inaresto siya. Hindi nag-atubili ang chairman na gumastos ng malaking pera para kunin si Ji-hoon na tulungan siya. Sinadya pa niyang imbitahan si Ji-hoon ng maraming beses pero palagi siyang tinanggihan. Pero ngayon, biglang dumating si Ji-hoon at sinabing gusto niyang tulungan ang chairman na bawasan ang parusa. Pero basically, hindi kailangan ni Ji-hoon ng pera. Kailangan lang manalo ng chairman sa bingo game at papayag si Ji-hoon na tulungan siya sa huli. Dahil hindi niya naiintindihan ang rules ng game, tuloy-tuloy siyang natatalo. Sa totoo lang, ang purpose ni Ji-hoon sa paghahanap sa kanya ay dahil kay Yongbae. Si Yongbae ay mismong subordinate ng chairman na ito. Kahit sinabi ni Ji-hoon sa bibig niya na gusto niyang si Marie ang mag-resolve ng case na ito. Sa totoo lang, siya mismo ay palihim na nag-o-observe. Hindi lang alam ni Marie ang bagay na ito, kaya unti-unting nawala ang goodwill niya kay Ji-hoon. Mula sa case ng pagbangga sa kotse ni Ji-hoon, nakapag-summarize na si Marie ng 4 na solusyon.
Ang unang paraan ay magbayad si Ji-hoon kay Yongbay ng 500,000 won para sa car repair. Pero kung magbabayad si Ji-hoon para sa car repair, hindi na niya kailangang imbitahan si Mari na tulungan siya. Ang pangalawang paraan ay hayaan si Ji-hoon na makulong. Pero kung makukulong si Ji-hoon, kanino mag-i-intern si Mari? Ang pangatlong paraan ay magdasal na may mas baliw na tao na babangga sa kotse ni Yongbay. Malinaw na mula sa tatlong paraan sa itaas, makikita na sinasadya ni Mari na pahirapan si Ji-hoon. Kaya sobrang na-disappoint siya sa kanya. Sa sandaling ito, ibinigay ni Mari ang huling paraan. Binigyan ni Mari si Ji-hoon ng 1,000 won at sinabing hindi niya hahawakan ang case na ito at hayaan siyang siya mismo ang mag-ayos nito. Pagkatapos ibigay ni Mari ang 1,000 won, napabuntong hininga siya ng maluwag. Kung tutuusin, isa rin siyang wealthy lady. Maraming law office na pwedeng pag-internan ni Mari, kaya hindi niya kailangang magtiis. Pagkaalis ni Mari, agad siyang sinundan ni Mujang. Ayaw na ayaw ni Mujang na umalis si Mari ng ganoon. Kasabay nito, ikinuwento ni Mujang sa kanya ang isang bagay noong nakaraan. Iyon ang panahon kung kailan nakilala ni Mujang si Lawyer Ji-hoon. Noong panahong iyon, ordinaryong worker lang si Mujang. Noong panahong iyon, grabe ang pang-aapi ng factory sa mga worker. Pero hindi sila minata ni Lawyer Ji-hoon dahil mahirap sila. Kailangan lang nila ng 1,000 won para makuha si Ji-hoon bilang lawyer nila. Kahit noong nag-aaway ang dalawang panig, isinugal ni Ji-hoon ang buhay niya para sumugod at tumulong kahit wala siyang armas. Medyo naguluhan si Marie. Iniisip niya kung bakit kailangang umabot ng ganoon ang isang lawyer. Sinabi ni Mujang na hindi rin niya iyon naiintindihan. Pero ganoon talaga si Ji-hoon. Kahit anong case ang dumaan sa kamay ni Ji-hoon, hindi kailanman pumalpak. Marami lang sinabi si Mujang dahil gusto niyang pag-isipan ulit ito ni Mari. Sa sandaling ito, hindi makapagbigay ng sagot si Mari. Pero sinabi niya na pag-iisipan pa niya. Pag-uwi niya, hindi napigilan ni Mari ang curiosity niya. Nagsimula siyang mag-search online tungkol sa mga kasong hinawakan ni Ji-hoon noong prosecutor pa siya. Samantala, hindi rin nakatambay lang si Ji-hoon. Iniimbestigahan niya pati ang personal driver ni Yongbay. Puno ang cabinet ng employee information ng corporation kung saan nagtatrabaho si Yongbay. Sa totoo lang, kahit hindi tumulong si Mari, mayroon ding libu-libong paraan si Ji-hoon para harapin si Yongbay. Kinabukasan, sobrang nagulat si Ji-hoon dahil bumalik ang young lady na kahapon ay malakas na nagdemand na aalis na siya. Bukod pa roon, nakabuo pa si Mari ng relationship sa landlady. Mula sa masaya nilang itsura, napagtanto ni Ji-hoon na pwedeng mapospone ang renta ngayong buwan hanggang sa susunod na buwan. Itinaas ni Ji-hoon ang kamay niya para salubungin ang pagbabalik ni Mari. Pagkatapos noon, kinuha ni Ji-hoon ang 1,000 won at ibinalik ito sa kanya. Sa sandaling ito, pumasok din sa law office ang personal driver ni Yongbay. Mula sa sinabi ng driver, nalaman ng lahat na talagang hindi maganda ang trabahong ito dahil kapag kailangan niyang magbagal sa crosswalk, nagagalit si Yongbay at ibinabato ang bote sa kanya. Kahit hindi ito masaya, ibubuhos ni Yongbay ang galit niya sa driver. Maraming beses ding tinapakan ni Yongbay ang self-respect ng driver. Dahil doon, minsan nang natapakan at nabali ang kamay niya. Kung hindi lang dahil kailangan niya ng mataas na sahod na trabaho, hindi rin titiisin ng driver ang ganitong kahihiyan. Nang marinig ito ni Ji-hoon, agad siyang nagdesisyon na tulungan ng driver. Pero kung ganoon, hindi lang car case ang hahawakan ni Ji-hoon, kailangan pa niyang idagdag ang case na ito. Sobrang nabahala si Marie dahil dito, kaya mabilis na naging official intern si Marie. Nakaisip siya ng isa pang solusyon. Kinabukasan, pumunta si Marie sa corporation ni Yongbay. Bago ang meeting, tinanong din ni Marie ang sekretary ni Yongbay para makuha ang loob nito. Pero hindi niya maintindihan ang sagot ng sekretary. Dahil gusto niyang maayos na malampasan ang mahirap na internship life, pumunta pa rin si Marie sa office ni Yongbay. Nang makita ni Marie ang pangit at masamang mukha ni Yongbay, wala siyang masabi. Ang aroganting mukha ni Yongbay ay gusto niyang suntukin kahit isang beses. Ang talagang gusto sanang sabihin ni Marie ay gusto niyang gumamit ng pera para ayusin ang tungkol sa gasgas sa kotse noong nakaraang araw. Pero bago pa siya matapos magsalita, biglang bumukas ang pinto ng office. Pumasok si Ji-hoon na parang Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Marie sa gulat at nagmamadaling kumuha ng magazine para takpan ang mukha niya. Lumabas na isang hakbang nang naunang dumating si Ji-hoon. Nakita niyang palihim na pumunta rito si Marie kaya sinundan niya siya. Siyempre alam ni Ji-hoon kung ano ang gusto niyang gawin. Nagalit si Yongbay dahil pumasok si Ji-hoon sa office niya nang walang permiso. Hindi inaasahan, ibinaling ni Ji-hoon ang atake kay Marie. Sinabi ni Ji-hoon na si Marie dahil hindi na niya kinaya ay pumunta para hanapin siya. Nang marinig ito ni Yongbay, inosente niyang inisip na pinadala ni Ji-hoon si Marie para asarin siya. Gusto sanang tumayo ni Marie para magpaliwanag pero itinulak siya pababa ni Ji-hoon. Sinabi ni Ji-hoon na dapat siyang magtiis dahil ito ay usapan ng mga lalaki. Pagkatapos noon, seryosong pinangaralan ni Ji-hoon si Yongbay gamit ang rason. Nagalit si Yongbay at sinabi ang totoo. Sa totoo lang, ang gasgas sa kotse ay hindi gawa ng lolo ng bata kundi gawa mismo ni Yongbay. Pero kahit sabihin ni Yongbay ang totoo, walang magagawa ang matanda dahil takot ang matandang iyon na akuin ang lahat ng sisi at wala rin siyang ebidensya. Hindi natatakot si Yongbay at kinutya pa ang matanda. Pero ang bagay na ito ay naabot na ang purpose ni Ji-hoon.
Ang purpose ni Ji-hoon ay pukawin si Marie para mag-focus siya sa pagharap kay Yong-bae imbes na mag-isip ng ibang paraan. Pagkatapos noon, pumunta si Marie sa lolo ng bata. Hanggang ngayon, malungkot pa rin siya dahil sa nangyari kaninang umaga. Wala siyang gaanong pera kaya kailangan niyang manghiram kung saan-saan. Ngayon, nakalikom na siya ng sapat na pera para ibigay kay Marie. Ang tanging hiling lang ng lolo ng bata ay maayos ng payapa ang tungkol sa kotse. Ibinigay din ng maliit na bata ang nag-iisa niyang candy kay Marie. Tinanggap niya ang candy at sinabing sapat na iyon. Habang nakikipag-usap si Marie sa lolo ng bata, naintindihan din niya na sa edad nito, ang magkaroon ng trabaho sa neighborhood ay napakaganda na. Kahit madalas siyang binubuli ni Yong-bae, masigasig pa rin ang ibang tao sa lugar na ito. Bukod pa roon, hindi rin madaling kumita ng pera. Pagkatapos makipag-usap ni Marie, lumakad siya papunta sa trash bin. Itatapon na sana niya ang candy nang mapansin ito ng maliit na batang nasa likod niya. Hindi naman sa ayaw kainin ni Marie ang candy, pero dahil mula pagkabata ay rich young lady na siya, kaya karaniwan siyang kumakain ng candies na 100 beses na mas mahal kaysa sa ordinaryo. Nang makita ng maliit na bata ang price tag sa likod, natakot siya. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ito kamahal. Pinalakas ni Marie ang loob ng maliit na bata. Sinabi niya sa bata na sa future, kapag lumaki siya, siguradong alagaan niya ang lolo niya. Pagkatapos noon, ibinigay ni Marie sa kanya ang lahat ng beef na kabibili lang niya sa kotse. Habang tinitingnan ni Marie ang itsura ng batang unti-unting lumalayo, naging mas positive din ang mood niya. Pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, nakaisip siya ng paraan na pwedeng makinabang ang magkabilang panig. Pero kailangan pa rin niya ang tulong ni Mujang. Sa totoo lang, kung gusto nilang mag-compromise si Yong-bae at hindi mawala ng trabaho ang lolo ng bata, ang pinakasimpleng paraan ay dapat respetuhin si Yong-bae ng lahat. Paglabas ni Yong-bae mula sa company, isang grupo ng reporters ang dumagsa na parang mga langgam. Kahit walang naiintindihan si Yong-bae, agad niyang sinisi ang lolo ng bata. Pero hindi inaasahan, nakita ni Yong-bae si Mujang na tuloy-tuloy siyang pinupuri. Sinabi ni Mujang na nang may bullying incident sa neighborhood, si Yong-bae ang unang tumayo at tumulong. Nang malinaw na maintindihan ni Yong-bae ang sitwasyon, agad siyang nagpakita ng mabait na ekspresyon. Seryosong sinagot ni Yong-bae ang mga tanong ng reporter. Sa ganoong paraan, hindi nagagawa ng kahit ano si Yong-bae sa maglolo. Sa kabaliktaran, kailangan pa nga silang pasalamatan ni Yong-bae. Na-resolve na ang tungkol sa kotse. Sunod, nakasalalay na kay Marie ang pagsira sa magandang image ni Yong-bae. Dito naman, pumunta si Ji-hoon para tumayo sa harap ng chairman. Pagkatapos ng ilang araw na masusing pag-iisip, sa wakas ay umamin ang chairman. Pagkatapos itong maipasa ng maayos, araw na rin iyon ang unang trial. Dahil may tulong ni Ji-hoon, nabigyan ng chairman ng postponement of punishment sa second trial. Habang pabalik sa company, muling nakasalubong ni Ji-hoon si Yong-bae na hinahanap ang chairman. Duwag na yumuko si Yong-bae sa chairman. Pero nang iangat ni Yong-bae ang ulo niya, nakita niya si Ji-hoon. Sa ganoong paraan, nagsiksikan silang tatlo sa backseat ng kotse. Medyo nag-alala si Yong-bae dahil napansin niya na medyo kakaiba ang attitude ng chairman kay Ji-hoon. Nang makarating silang tatlo sa company, naroon na ang lahat ng employees ni Yong-bae. Nagmamadaling sinabi ng chairman sa lahat na mabilis na maghiwa-hiwalay, pero si Ji-hoon na nakatayo sa tabi niya ay lumabas. Opisyal siyang nagdeklara ng giyera sa kanila. Inilabas ni Ji-hoon ang stack ng documents na inihanda niya ng maaga at naghanda na kasuhan si Yong-bae. Kalalabas lang ng chairman mula sa kulungan kaya ayaw niyang palakihin ang bagay. Tinanong ng chairman si Ji-hoon kung anong kondisyon ang gusto niyang ilatag. Napakasimple ng kondisyon ni Ji-hoon pero napakahirap ding tanggapin. Iyon ay kailangang tanggalin ng chairman si Yong-bae sa corporation. Pero medyo nag-alangan ang chairman. Pagkatapos, nakaisip si Ji-hoon ng paraan na hindi nito matatanggihan. Iyon ay makipaglaro ng bingo sa kanya. Agad na nagulat ang lahat sa mga salitang kakasabi lang ni Ji-hoon. Kung matatalo si Ji-hoon, susuko si Ji-hoon sa lawsuit at hindi na siya makikialam sa mga bagay nila. Nang marinig ito, masayang pumayag ang chairman. Ang bingo game ay tungkol talaga sa pagbuo ng 25 maliliit na square sa isang malaking square. Pagkatapos, paghahaluin ang posisyon ng 25 numero. Walang makikita ang dalawang tao at huhulaan lang nila ang mga numero sa board. Basta ang mga numerong sinabi ay magkakadugtong at makabuo ng isang linya, mananalo ang taong iyon. Magsisimula na ang game. Ang blue bingo markers ay team ni Ji-hoon. Ang red markers ay kumakatawan sa team ni Yong-bae. Pero bago magsimula, may isa pang rule. Hindi pwedeng personal na sumali ang magkabilang panig, kundi kailangan pumili ang bawat isa ng representative para sabay na basahin ang mga numero. Siyempre, pinili ni Yong-bae ang chairman para sumali at pinili naman ni Ji-hoon si Marie. Naramdaman ni Marie na kakaiba ito at hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Ji-hoon pero wala siyang choice kaya umakyat siya. Ang mga numerong tinatawag ni na Ji-hoon at Yong-bae ay parami ng parami. Mabilis na naubos ang kalahati ng 25 squares. Nang sabihin ng chairman ang number 17, parang nakakita ng pag-asa ang lahat. Basta sabihin niya ang number 23 o number 2, mananalo na sila. Pero ang mga numerong sinabi ni Marie ay dalawang magkatabing numero lang. Ni hindi lumitaw ang tatlong magkakalapit na numero. Sa sandaling ito, nagsalita si Ji-hoon. Malakas niyang pinuna si Yong-bae sa paggamit ng excuse ng pangbubuli sa subordinates. Gusto ni Ji-hoon na ilabas ni Marie ang punishment measure. Sa isang sandali, naisip ni Marie ang krimeng ginawa ni Yong-bae, nakabilang sa Article 2,
Clause 76 sa Law Code. Dahil walang number 76, blanco niyang sinabi ang number 2. Agad na lumubog ang atmosphere. Si Ji-hoon, nang makita na mabilis mag-isip si Mari, ay napabuntong hininga rin ng maluwag. Hindi sinabi ng chairman ang number 32, kundi sinabi niya ang number 6. Sa sandaling ito, sinamantala ni Ji-hoon ang pagkakataon para magbigay ng isa pang hint. Patuloy niyang ginamit ang charge ng arbitraryong pagbabanta sa employees para bigyan ng clue si Mari. Ito ay Article 23 sa Labor Code. Ngayon, na-resolve na ang danger. Pero pagkatapos, sinabi ng chairman ang number 15 na nagbukas ng bagong opportunity. Magdedesisyon ang magkabilang panig ng panalo o talo sa number 8. Hindi na hinintay ni Ji-hoon na makapag-isip ang kalaban. Mabilis siyang nagbigay ng hint kay Mari. Sinabi ni Ji-hoon na gusto niyang gamitin ang pangalan ng reasoning at goodwill ng isang taong practicing law para parusahan si Yongbay. Dahil dito, naalala ni Mari ang sentence na minsang sinabi ni Ji-hoon sa kanya. Iyon ang sentence na may kinalaman sa reasoning at goodwill sa page 108 ng law book. Nandoon na ang number 10, kaya ang huling natitira na lang ay number 8. Ang 5 squares na magkakadugtong sa isang linya ay kumakatawan sa victory. Masayang nag-cheer ang lahat sa hall at opisyal na ring naging intern lawyer ni Ji-hoon si Mari. Kinagabihan, silang tatlo ay kumain ng sabay-sabay. Talagang mahina sa alak si Mari. Pagkatapos lang ng ilang cup ng alak, nagsimula na siyang magsabi ng kung ano-ano. Hindi sinasadyang nasabi ni Mari ang kakaibang iniisip niya kay Ji-hoon. Sinabi ni Mari na mukhang weird ang kulot na buhok ni Ji-hoon. Bukod pa roon, palagi ring nagsusuot ng sunglasses si Ji-hoon na sobrang nakakatawa tingnan. Gaya ng inaasahan, pagkatapos marinig ito, nagalit si Ji-hoon at sinabi niyang hindi na niya hahayaan si Mari na maging intern. Dahil may asawa pa si Mujang sa bahay, maaga siyang umuwi. Si Ji-hoon at Mari lang ang naiwan dahil hindi alam ni Ji-hoon kung saan ang bahay niya. Dinala niya siya pabalik sa law office. Nang makita ni Ji-hoon na mahimbing na natutulog si Mari, para bang may gusto siyang gawin. Dahan-dahang iniabot ni Ji-hoon ang kamay niya para hawakan ang mga mata ni Mari. Ang gentle na action na ito ay parang gusto niya siyang haplusin, pero biglang nagtaas si Ji-hoon ng 2 daliri para buksan ang mga mata ni Mari. Lumabas na sinusubukan lang pala ni Ji-hoon na gamitin ang Face ID para ma-unlock ang phone niya. Kahit sinubukan ni Ji-hoon ang lahat ng posibleng paraan, hindi pa rin niya matagumpay na na-unlock ang phone ni Mari. Kinaumagahan, nagising si Mari. Ang nakakahiya, malinaw niyang naalala ang lahat ng nangyari kagabi. Tatakas na sana si Mari bago lumala ang mga bagay nang madiskubre niyang nakahiga si Ji-hoon sa sahig. Sa katawan ni Ji-hoon, may newspaper pa ngang nakatakip habang natutulog siya. Dahan-dahang nilagyan ni Mari ng coat si Ji-hoon at tahimik na umalis. Nang makarating si Mari sa pinto, naramdaman niyang parang may kulang, kaya binalikan niya ng tingin si Ji-hoon. Nasa kamay pa rin ni Ji-hoon ang phone ni Mari. Bukod pa roon, tumatawag ang mother niya. Nang dahan-dahang iswipe ni Mari ang phone, hindi inaasahan, biglang bumulong si Ji-hoon. Buksan mo ang mga mata mo. Kapag binuksan mo ang mga mata mo, makakauwi ka na. Nang marinig ito, nahiyang gusto ni Mari na lumubog sa lupa. Palaging young lady si Mari sa mata ng ibang tao. Pero kagabi, talagang nawala ang lahat ng dignidad niya. Pagkatapos tawagan pabalik ni Mari ang mother niya, sinabi ng mother niya na nakarating na siya sa baba ng lugar ng anak niya. Binuksan ni Mari ang bintana at nakita niya ang mother niya na dumating para sunduin siya. Nagdala pa ang mother niya ng makeup car para tulungan ang anak niya na mag-ayos. Sa kabilang side, dinala ni Mujang ang bagong detective novel sa office. Sa loob ng law office, nagising si Ji-hoon. Sa bibig ni Ji-hoon, may ibinubulong pa rin siya at pagkatapos ay iminulat niya ang mga mata niya. Kasabay nito, dumating din si Mari na may light makeup. Dahil ayaw ni Mari na mag-isip ng kung ano-ano si Mujang, sinabi niya na maaga siyang umalis kagabi. Nang tingnan ni Ji-hoon ang babaeng maayos ang bihis sa harap niya, kung hindi niya alam ang nangyari kagabi, maloloko rin siya nito. Pagkatapos noon, may guest na dumating sa law office. Isang young girl ito na ang pangalan ay Jin-ah. Ang kasong gustong ipaubaya ng babaeng ito ay isang murder case. Nang marinig ang tungkol sa murder, agad na nanginig si Mujang dahil hindi pa kailanman tumanggap si Ji-hoon ng ganitong kaso. Pero sinabi ni Jin-ah na ang nakababatang kapatid niya sa kulungan ay nagsabing siguradong tutulungan siya ni Ji-hoon. Medyo naghinala si Ji-hoon dahil dito, pero iniwan lang ni Jin-ah ang isang file at mabilis na umalis. Curious na binuksan ni Mari ang file para tingnan, pero kakabasa pa lang niya ng kaunti, agad nagbago ang kulay ng mukha niya. Dahil dito, na-curious din si Mujang. Binuklat niya ito at pagkatapos ay sinabing ituring na lang nilang parang wala silang nakita. Nang makita ni Ji-hoon ang expressions nilang dalawa, kinuha niya ang file. Binuksan ito ni Ji-hoon at saka lang niya nalaman na ito ay isang murder case na gumulat sa buong bansa. Kalahating buwan na ang nakalipas, ang taong pinatay ay ang ina ng isang binatang ang pangalan ay Min-jae. Alas 6 ng umagang iyon, nang pumunta ang katulong sa bahay ng may-ari para maghanda ng almusal, nadiskubre niya ang isang nakakatakot na eksena. Isang babaeng balot ng dugo ang nakahiga sa sahig. Nang dumating ang ambulante sa hospital, patay na ang babae. Kahit may ganitong maingay na insidente na nangyari sa bahay, nang halughugin ng pulis ang bahay, nadiskubre nilang kalmadong naliligo si Min-jae sa bathtub sa ibang kwarto.
Siyempre, siya ang pinaghihinalaan ng husto dahil hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung nasaan ang ama ni Minjay. Biglang namatay ng malagim ang ina niya. Hindi maganda ang relasyon ni Minjay sa mga magulang niya, kaya malaki ang posibilidad na pinatay niya ang ama niya at itinapon ang katawan. Pagkatapos, bumalik siya para patayin ang ina niya. Mula noon, mabilis na itinuring si Minjay bilang demonyo ng siglo. Ang namamahala sa kasong ito noong panahong iyon ay isang sikat na law office pa. Kaya ang defense lawyer ay itinuring din na lawyer ng demonyo dahil hindi nila nakayanan ang pressure ng public opinion. Wala nang magawa ang court kundi bitawan ang case. Nagsimulang kumbinsihin ni Mujang at Mari si Ji-hoon na huwag makialam sa problema ng ibang tao. Pero sinabi ni Ji-hoon kay Mujang na bago ito, talagang tinulungan siya ni Minjay ilang buwan na ang nakalipas. Dahil walang pera si Ji-hoon para pambayad ng renta, nag-volunteer siya sa isang social community. Lumitaw din si Minjay noong panahong iyon. Ginamit ni Minjay ang talent niya sa pagpipinta para tulungan si Ji-hoon na masolusyonan ang problema sa renta. Pero pagkatapos noon, may isa pang problemang lumitaw. Sobrang galing ng talent ni Minjay sa pagpipinta, kaya siguradong hindi siya kapos sa pera. Madali siyang makakahanap ng high-class law office, kaya bakit pinili ni Minjay ang maliit na law office ni Ji-hoon? Ito mismo ang isang misteryo. Para masagot ang duda, isinama ni Ji-hoon si Mari sa kulungan para makipagkita sa tinatawag na demonyo ng siglo. Pero nang unang makilala ni Mari si Minjay, ang unang impression niya ay ang malamig nitong ekspresyon. Pinatunayan ni Minjay na hindi niya pinatay ang ina niya. Ang salarin ay ang ama na matagal nang nawawala. Sobrang tensyonado ang relasyon ng pamilya nila. Sa oras na ito, may isa pang tanong si Ji-hoon kay Minjay. Ang high-class law office at ang office niya ay may napakalaking pagkakaiba. Kaya bakit gustong ipaubaya ni Minjay kay Ji-hoon ang kaso? Sinabi ni Minjay na minsan na niyang gustong humingi ng tulong sa ibang high-class lawyers pero inisip nila na ginagamit ni Minjay ang pera para takasan ang kasalanan. Kaya si Ji-hoon na lang ang nilapitan ni Minjay. Sa sandaling ito, binalaan ni Marie si Minjay na kung hindi dahil natalo si Minjay sa judge, hindi sana siya nakakulong ngayon. Dapat maingat na pumili si Minjay ng lawyer. Pero sinabi ni Minjay na hindi siya gumawa ng krimen kaya hindi niya kailangang mag-alala doon. Dahil gustong imbestigahan ng tatlo ang murder case noong gabing iyon, pumunta sila sa isang deserted villa. Pero habang mas lumalalim ang pasok ng tatlo sa loob, mas dumidilim ang eksenang nakikita nila. Sa side na ito, nakaranas si Marie ng hindi inaasahang sitwasyon. Sa malaking manor, biglang lumitaw ang ika-4 na tao sa labas ng grupo nilang tatlo. Natakot si Marie at nagtago sa likod ng puno. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na parang sasabog na ito mula sa dibdib niya. Mabuti na lang, sa sandaling iyon, lumitaw si Ji-hoon na parang hero. Si Ji-hoon ang nagpakalma sa takot na puso ni Mari. Siguro dahil sobrang lakas ng sense of security mula kay Ji-hoon, unti-unting kumalma si Mari. Inutusan ni Ji-hoon si Mari at pagkatapos ay dahan-dahang lumakad papunta sa kabilang tao. Ito kaya ang painter na matagal nang nawawala? Lumapit si Ji-hoon at hinawakan ang kamay ng kabilang tao pero hindi inaasahan. Ito pala ang matagal nang nawawalang best friend ni Ji-hoon. Kasabay nito, si Min-hyuk ay childhood friend din ni Mari. Lumabas na ang dalawang tao ay parehong namamahala sa parehong case. Pero nagtatrabaho si Min-hyuk sa prosecutor's office at gustong ipagtanggol ng grupo ni Ji-hoon si Min-jae. Para imbestigahan ang murder case, nauna nang dumating si Min-hyuk sa villa bago sila. Kaya silang apat ay sabay-sabay na umikot sa crime scene. Sinabi ni Ji-hoon kina Mari at Min-hyuk na magsama. Paulit-ulit na ginamit ni Ji-hoon ang mga mata niya para sinyasan si Mari. Gusto ni Ji-hoon na sundan ni Mari si Min-hyuk bilang spy, pero sa mata ni Min-hyuk, isa lang itong eksena ng magkasintahang naglalambingan. Sa oras na ito, umakyat sina Min-hyuk at Mari sa second floor para mag-imbestiga. Samantala, nasa first floor naman sina Ji-hoon at Mujang kung saan nangyari ang krimen. Masasabi na kung talagang pinatay ng lalaki ang asawa niya, malamang nagtatago siya rito ngayon. Pero pagkatapos mag-imbestiga ng grupo ng kalahating araw, wala pa rin silang nakitang kapaki-pakinabang. Nang makita ni Min-hyuk sina Ji-hoon at Mari na magkadikit habang nag-uusap, nakaramdam siya ng hindi komportable. Siningitan sila ni Min-hyuk at gustong anyayahan si Mari na umuwi, pero tumanggi siya ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nilang tatlo sumakay sa special car ng law firm para bumalik, agad na bumalik si Ji-hoon sa scene. Pakiramdam ni Ji-hoon, masyado silang nakatutok sa pagkawala ng murderer, kaya napalampas nila ang mga mababaw na bagay tulad ng isang bagay sa wall. Kinabukasan, nakahanap si Mujang ng painting na naibenta mismo ng artist. Biglang tumaas ang selling price nito sa 600 milyong won. Bukod pa roon, sa bawat painting ng artist, may lumilitaw na isang taong may hawak na payong. Kasabay nito, sa tulong ng chief prosecutor, hiniram ni Min-hyuk ang huling painting na ipininta ng artist. Pagkatapos itong tingnan ni Min-hyuk, ibinalik ang painting sa lugar ng bentahan. Sa kabilang banda, nakaranas si Ji-hoon ng isang mahirap na problema. Noong huli sa restaurant, ni-record ni Mari ang pag-uusap ni Jin-ah at ng maid. Pero dahil sobrang layo ng distansya, kahit tinaasan ni Ji-hoon ang volume sa pinakamataas, wala pa rin siyang marinig. Pagkatapos panoorin, pinagawa ni Ji-hoon si Mujang ng isang cup ng coffee at sinundan ni Ji-hoon ang galaw ng labi ng character at nagsimulang mag-translate. Pagkatapos maubos ang coffee, halos natapos na ni Ji-hoon ang translation.
Samantala, pumunta si Marie sa law office at sinabing na-translate na niya ang video. Lumabas na pinakuha ni Marie sa lolo niya ang lip-reading technique mula sa ibang tao. Pero naniniwala pa rin si Ji-hoon na okay ang translation niya. Nang dalhin lang ni Marie ang lip-reading technique sa harap ni Ji-hoon, doon niya napagtanto na mali pala ang na-translate niya. Ang dalawang tao sa video ay nag-uusap tungkol sa pera. Sinabi ng maid na gusto na niyang mag-quit. Malinaw na ayaw siyang bayaran ni Jin-A. Pagkatapos marinig ito ng maid, bigla niyang tinakot si Jin-A. Pero sa crucial moment, lumitaw ang waiter at natakpan ng frame. Kung ganoon, wala silang choice kundi hanapin si Jin-A para malinaw na magtanong. Sa side na ito, pumunta si Jin-A para dalawin ang nakababatang kapatid niya sa kulungan. Sinabi ni Jin-A kay Min-jae ang tungkol sa araw na tinakot siya ng maid. Lumabas na noong gabing iyon, sinabi ng maid sa kanya kung nasaan ang painter na ama rin ni Jin-A. Pero sobrang kalmado ni Min-jae pagkatapos marinig iyon. Mukhang wala man lang pakialam si Min-jae dito. Mabilis na pumunta si Ji-hoon kay Jin-A. Pagkakita pa lang ni Marie kay Jin-A, diretso agad siya sa main topic. Sinabi ni Marie na nakita niya si Jin-A sa restaurant kagabi. Medyo nawalan ng magawa si Ji-hoon nang marinig ito. Dahan-dahan niyang iniba ang topic. 5 taon na ang nakalipas, nagpakasal ulit ang ina ni Jin-A at ang painter. Si Min-jae, na nasa kulungan, ay hindi biological brother ni Jin-A. Kaya bakit ganon kasigurado si Jin-A na hindi siya ang murderer? Sinabi ni Jin-A na normal na si Min-jae ay hindi nga nangangahas pumatay kahit ng insekto. Kaya paano siya makakapatay ng tao? Bukod pa roon, pagkatapos magpakasal ulit ang ina ni Jin-A at ang painter, madalas silang mag-away tungkol sa ilang bagay. Ito rin ang dahilan kung bakit naisip ni Min-jae at Jin-A na ang ama ang pumatay sa ina noong gabing iyon. Pero ang ganitong pahayag ay naglabas ng isa pang tanong. Kung ang totoo ay gaya ng hinala ni Jin-A, bakit binanggit ng ina sina Jin-A at Min-jae bago siya namatay? Hindi ito maipaliwanag ni Jin-A dahil siya mismo ay gustong malaman. Pagkatapos malaman ni Ji-hoon at Marie ang tungkol kay Jin-A, pumunta silang dalawa sa judge na nasa scene noong gabing iyon. Gusto nilang malinaw na makita ang huling painting ng painter noong buhay pa siya. Hindi inaasahan, sinabi sa kanila ng judge na naibenta na ang painting ngayon. Pagkatapos, inireport ng judge ang sitwasyon dito sa asawa niyang reporter. Pumunta si Ji-hoon sa side ng reporter. Mula sa kwento ng reporter, nalaman ni Ji-hoon na lumipat ang artist sa bahay na iyon 3 taon na ang nakalipas. Madalas siyang umupo sa tabi ng lawa malapit sa bahay niya para magpinta na siya ring lawa sa huling painting na ipininta niya noong buhay pa siya. Ang problema ngayon ay kailangan nilang makita ang painting gamit mismo ang kanilang mga mata. Para makuha ang mamahaling painting na iyon, si Marie na mismo ang unang tumawag sa mayaman niyang ina. Ito ang unang beses na aktibong humingi si Marie ng regalo mula sa ina niya. Noong gabing iyon, pumunta si Marie at ang ina niya sa auction. Dahil sa noble aura nila, mukha silang iba kumpara sa iba. Ang mga nakakapasok sa auction na ito ay lahat may pera at kapangyarihan. Kaya ang final product na inilagay sa auction ay may starting price na 8 digits. Ang bawat pagtaas ng presyo ay hindi pwedeng mas mababa sa 10 milyong won. Kahit rich young lady si Marie, napalunok na lang siya sa oras na ito dahil umabot na sa 180 milyong won ang presyo ng painting. Diretsong tinawag ng ina ni Marie ang presyong 500 milyong won. Akala niya ay sa kanya na ang panalo pero hindi inaasahan, may nag-offer ng 700 milyong won. Pero tumangging magpatalo ang ina ni Marie. Direkta niyang itinaas ang presyo sa 1 bilyong won. Ang presyo ng isang painting ay kasing taas ng 1 bilyong won. Kung may mag-offer pa ng mas mataas na presyo, magiging tanga na siya. Pero sa mundong ito, mayroon talagang mga taong parehong mayaman at tanga. Direktang itinaas ng lalaking sumagot sa phone ang presyo sa 2 bilyong won. Dahil dito, biglang nadismaya si Marie at ang ina niya. Sa sandaling ito, hindi napigilan ng lahat na mapabuntong hininga. Sa oras na ito, sa prosecutor's office, pinapanood ni Min Hyuk ang video ng chief prosecutor na nag-i-interrogate sa suspect. Palaging kalmado at composed ang attitude ni Min-jae, kaya imposibleng makahanap silang dalawa ng butas. Dahil dito, lalo silang na-curious kay Min-jae. Sa ngayon, hindi pa alam kung buhay o patay ang painter. Kaya hindi sapat ang circumstantial evidence para hatulan si Min-jae. Muling hinanap ni Min Hyuk ang homeowner sa likod ng villa. Gusto niyang makita ang camera noong gabing iyon. Biglang nangyari ang insidente. Masyadong malayo ang tape na ito sa scene kaya walang marinig si Min Hyuk. Pagkatapos, sinubukan ulit ni Min Hyuk na panoorin ito mula unang minuto hanggang huling minuto. Nang halos matapos na ito, may narinig o naisip si Min Hyuk. Agad na binalikan ni Min Hyuk ang dating statement. Sa statement, nakasulat na nakita ni Min-jae ang ama niya noong gabing iyon. Nakasuot ng hiking clothes ang ama. Sinundan niya ang maliit na lawa papasok sa forest. Mula sa madilim na video, makikita na hindi iyon totoo. Bukod pa roon, nagsisinungaling si Min-jae. Kaya agad na sinabi ni Min Hyuk sa assistant niya na mag-imbestiga ulit. Kinaumagahan sa law office dahil nangako si Marie na ibabalik niya ang painting. Pero kagabi, hindi niya ito nabili. Sobrang nahihiya si Marie nang magsalita siya kay Ji-hoon, pero sobra lang ang pag-aalala ni Marie. Ang isip ni Ji-hoon ay kasalukuyang nakatutok sa mga bagay na naimbestigahan nila nitong mga nakaraang araw, lalo na pagkatapos marinig ang tungkol sa huling painting ng artist. Nagbago ang attitude ng mga reporter at judge. Siguradong may nakatagong bagay sa pagitan nilang dalawa.
Sa oras na ito, na-deliver ang package ni Ji-hoon. Binuksan ito ni Ji-hoon para tingnan. Medyo na-curious sina Mari at Mujang, pero pagkatapos makita ni Ji-hoon ang package, sinabi niyang nalutas na niya ang problema. Una, tinanggal ni Ji-hoon ang painting na nakasabit sa wall para i-simulate ito. May nadiskubre si Ji-hoon na detalye sa bahay nang pumunta siya para mag-imbestiga. Ito ang bakas ng painting na dating nakasabit sa wall na nawala. May katulad na bakas din na lumitaw sa crime scene. Noong gabing iyon, sinukat ni Ji-hoon ang laki ng bakas na iyon. Tugma ito sa size ng huling painting ng artist. Pinatunayan nito na ang painting na dating nakasabit sa wall ay pinalitan ng isang tao. Kaya naman naging huling painting ito ng artist. Pagkatapos, dinala ni Ji-hoon ang sketch na hawak niya sa harap nilang dalawa. Ito ang eksena sa painting ng artist. Iginuhit ito nang hindi bababa sa 3 taon bago ang painting na may batang may hawak na itim na payong. Pero ang huling painting ng artist ay eksena ng lawa 3 taon na ang nakaraan. Napakahirap nitong intindihin. Siguro ang lalaking nakaitim na ito ay hindi iginuhit ng artist, kundi may sadyang nagdagdag nito. O pwede ring sabihin na ang painting sa crime scene ay may ebidensyang hindi pabor sa murderer. Sinamantala ng taong iyon ang puntong ito para takpan ang katotohanan. Bukod sa artist, may isa pang tao na maaring gumuhit sa batang may hawak na payong. Sa side na ito, pumunta si Min Hyuk para makita si Min Jae at sinabing may nadiskubre siyang nakakagulat noong gabing iyon. Pagkarinig ni Min Jae, agad na nagpanik ang ekspresyon niya. Pagkatapos noon, may hiniling si Min Jae. Gusto niyang tulungan siya ni Min Hyuk na magpatugtog ng isang kanta. Ang kantang ito ang pinakinggan ni Min Jae habang naliligo siya noong gabi ng insidente. Matapos ang music, biglang tumawa ng malakas si Min Jae. Biglang inamin ni Min Jae na pinatay niya ang ina niya. Siyempre na-record ang lahat ng sinabi ni Min Jae, pero ang kusang pag-amin ni Min Jae ay nagdulot ng hinala sa chief prosecutor. Samantala, hindi pa natatagpuan ang murder weapon at ang katawan ng artist, pero umamin si Min Jae dahil lang nahuli siyang nagsisinungaling. Talagang sobrang kakaiba nito. Sa side na ito, sinundan ni Mari at Ji-hoon ang print ng painting papunta sa lawa. May maliit na bahay dati sa painting, pero nang puntahan nila ulit ito, nakita nilang nawala na ito. Sa sandaling ito, tila may nadiskubreng detalye si Ji-hoon. Agad na pumunta si Ji-hoon sa villa ng artist at tinanong ang maid kung may alam siya tungkol sa artist. Nang makita ni Ji-hoon na hindi sumasagot ang kabilang panig, sinabi niyang alam niya talaga kung nasaan ang painter. Alam din ni Ji-hoon ang lahat ng nangyari. Ang bawat case ay darating din sa dulo at mabubunyag ang katotohanan. Nalaman na ni Ji-hoon ang kwento sa likod ng kasong ito. Lumabas na ang painting na nakasabit sa wall ay hindi buong ipininta ng painter noong buhay pa siya. Para maging exact, ang scene sa loob ay ipininta ng painter at ang batang may hawak na itim na payong ay ipininta ni Min Jae. Maliban sa batang may hawak na payong, ang painting ay natapos talaga 3 taon na ang nakalipas. Ayon sa data na nahanap ni Ji-hoon, ang pulang bahay sa painting ay giniba 2 taon na ang nakalipas. Pero kung ang painting na ito talaga ang huling gawa ng painter, malinaw na hindi reasonable ang detalyeng iyon. Bago iyon, inimbitahan ni Ji-hoon ang mga expert para suriin ang painting na ito. Sinabi ng mga expert na ang batang may hawak na payong at ang scene sa tabi ng lawa ay ipininta ng hindi bababa sa 3 taon ang pagitan. Ibig sabihin din nito na namatay ang artist 3 taon na ang nakalipas. Nang marinig ang balitang ito, parehong sobrang nagulat si Min Hyuk at ang prosecutor dahil kagabi, mismong si Min Jae ang nagsabi ng location ng katawan ng ama niya. Sinabi rin ni Min Jae na siya ang pumatay sa ama niya. Hindi lang iyon, itinuro rin ni Min Jae ang location ng murder weapon. Mabilis na sinagot ni Ji-hoon ang mga tanong ng lahat. Pagkatapos imbestigahan ang bagay na ito, hinanap ni Ji-hoon ang maid. Sinabi ng maid kay Ji-hoon ang nakakasakit na katotohanan. 3 taon na ang nakalipas, pinutol ng artist ang kamay niya at iniwan ang mundong ito. Bago makita ng ina ni Jin-a ang artist, ipininta niya at ng anak niya ang larawang ito ng magkasama. Dahil sa unique na larawang ito, nagkaroon ng unang conflict ang ina ni Jin-a at ang asawa niya. Sa totoo lang, ang larawang iyon ay ipininta ni Min Jae, pero nagsinungaling siya para iligtas ang pride ng ama niya. Pero hindi nagtagal, nadiskubre ng ina ni Jin-a ang painting skills ng painter. Ang taong talagang marunong magpinta ay ang anak niya. Maaaring hindi naman iyon ganoon kaimportante, pero hindi kinaya ng painter ang kasinungalingan, kaya pinutol niya ang sarili niyang kamay para palayain ang sarili niya. Pero hindi inanunsyo ng pamilya nila ang katotohanan dahil sa pera. Ginawa pa nilang peking disappearance ito. Noong gabing iyon, nagdaos ng birthday party ang painter. Ang event na ito ay kasinungalingan talaga nilang lahat. Ang posisyon ng painting na nakasabit sa gallery ay ibang painting talaga. Pero dahil sa hindi inaasahang sitwasyon, nasira ang painting na iyon. Ang taong sumira sa painting na ito ay si Jin-a. Kahit hindi biological siblings sina Jin-a at Min Jae, nang makita niyang kailangan nitong magpinta araw-araw sa pangalan ng patay nitong ama, talagang hindi niya ito matiis. Kaya gusto ni Jin-a na sirain ang lahat para makatakas ang nakababatang kapatid niya sa paghihirap. Pero noong gabing iyon, nagkaroon ng conflict sina Jin-a at ang ina niya. Sa isang sandali ng pagiging pabaya, nasaksak ni Jin-a ang ina niya. Lumapit si Min Jae at nakita ang isang nakakatakot na eksena. Dahil ayaw niyang panagutin ang kapatid niya, agad na ginamit ni Min Jae ang excuse na patay na ang ama niya at pinatay nito ang ina niya para makalusot si Jin-a.
Pero hindi pa rin ito perfect na solusyon, kaya iniwan ni Min Jae ang fingerprints niya sa murder weapon. Ibinaba rin ni Min Jae ang nasirang painting at isinabit ang painting na iginuhit ng ama niya noong buhay pa ito bilang kapalit. Dahil walang batang may hawak na payong sa painting ng ama niya, siya mismo ang nagdagdag nito. Kinabukasan, inanunsyo ni Min Jae sa publiko na siya ang murderer. Si Min Jae ay parehong umiiyak at galit, pero ipinilit pa rin niya na siya ang murderer. Sa oras na ito, lumitaw si Jin-ah sa tabi niya at nagsimulang aliwin si Min Jae. Dahan-dahan ding pinayuhan ni Ji-hoon na kung magpapatuloy si Min Jae ng ganoon, gagawin lang niyang katulad ng patay niyang ama, si Jin-ah. Magiging unhappy si Jin-ah dahil sa isang kasinungalingan. Sa sandaling ito, sa wakas ay hindi na nakaya ni Min Jae. Niyakap ni Jin-ah ang sirang-sira niyang kapatid. Bukod sa pag-aalala, puro paghihirap lang ang nasa puso ni Jin-ah. Sa wakas, tapos na ang murder case na ito. Pagkatapos noon, inosente si Min Jae at pinalaya siya. Si Jin-ah naman ay inaresto dahil aksidente siyang nakapatay ng tao. Pagkalabas, hindi pa rin mapigilan ni Marie na ma-curious at tinanong si Ji-hoon kung bakit binanggit pa rin ng ina ni Jin-ah ang pangalan ni Min Jae bago siya namatay. Malinaw na si Jin-ah ang pumatay sa kanya. Pero bakit binanggit pa rin niya ang pangalan ni Min Jae? Nag-alangan sandali si Ji-hoon, pagkatapos ay nagbigay ng hindi siguradong sagot dahil ang biktima ay isang ina. Kahit pinatay siya ng anak niyang babae, hahanap pa rin siya ng paraan para protektahan ang anak niya hanggang dulo. Pagkatapos bisitahin ang kapatid niya, nagdesisyon si Min Jae na umalis sa lugar na ito. Sinimulan ni Min Jae ulit ang buhay niya bilang painter. Bago umalis si Min Jae, ibinigay ni Ji-hoon sa kanya ang huling painting na kailanman ay iginuhit ng artist. Ito rin ang naging motivation ni Min Jae para subukang magpatuloy mabuhay. Ilang panahon matapos kumalma ang bagay na ito, kumuha si Ji-hoon ng bouquet ng flowers at pumunta sa puntod ng artist. Gusto ni Ji-hoon na gunitain ang artist na minsan niyang minahal. Unti-unting nabunyag ang tunay na identity ni Ji-hoon. Si Ji-hoon ay isang kakaibang lawyer lang na hindi man lang makabayad ng renta, pero may kakayahan siyang bumili ng painting na nagkakahalaga ng 2 bilyong won. Kaya 1,000 won lang ang tinatanggap ni Ji-hoon para tulungan ang mga mahihirap na tao na humingi ng hustisya sa harap ng batas. Ang bagong dating na intern na si Marie ay hindi pa rin alam kung ano ang background ni Ji-hoon ngayon. Habang inaayos ni Marie ang mga dokumento, aksidente niyang nadiskubre ang isang photo sa ilalim. Nang makita niya ang babae sa photo, hindi napigilan ni Marie na magduda, hindi ba ang babaeng ito ay minsang naging excellent lawyer sa Beck Law Firm? Bukod pa roon, mula sa angle ng photo, makikita na kilala na ng babaeng ito si Ji-hoon noon pa. Dahil dito, sobrang na-curious si Marie, kaya pumunta siya para hanapin si Chief Prosecutor Ye-jin na nakatrabaho ni Ji-hoon noon para magtanong tungkol sa past ni Ji-hoon. Ang katotohanan ay kailangang ikwento mula sa gathering pagkatapos ng investigasyon sa unang case. Noong panahong iyon, hindi pa ganoon karami ang tao sa prosecutor's office gaya ngayon. Madalas lihim na naglalaunder ng pera ang mga superior nila at corrupt sila sa mga corporation. Mga subordinate lang sila kaya wala silang magawa kundi baliwalain ito. Pero noong panahong iyon, may 2 tao na tumangging sundin ang utos ng mga superior nila. Nagsimula silang mag-imbestiga ng isang related corporation. Nang gabing iyon, tinipon ni Min Hyuk ang isang grupo ng subordinates para mag-imbestiga. Pinangunahan sila ni Min Hyuk papunta sa headquarters ng corporation na iyon. Dahil sa advantage ng pagkakaroon ng maraming tao at dahil nakakuha si Min Hyuk ng investigation order, kumpiyansa niyang pinangunahan ang lahat papasok sa loob ng corporation. Pero ang mga tao sa upper floors ay abala pa rin sa pagsira ng ebidensya. Hindi rin sila madaling kalabanin. Dahil gusto nilang magpatagal ng oras, pinigil nila ang grupo ni Min Hyuk sa elevator. Mukhang huli na ng isang hakbang si Min Hyuk. Pero sa sandaling ito, lumitaw ang isa pang prosecutor. Mukhang na-anticipate ito ng taong ito at dumaan siya sa hagdan. Kahit abala ang lahat sa office, kalmadong nakatayo si Ji-hoon doon habang hinahanap ang mahahalagang dokumentong nalampasan nila. Pagkatapos ibigay ni Ji-hoon ang mga dokumentong hawak niya sa controller, pumunta siya sa office ng president ng grupo. Pero sa oras na ito, nasira na ni President Kang ang lahat ng ebidensya. At kasabay nito, tinawagan din niya ang superior ni Ji-hoon. Pero nang tumunog ang phone, biglang itinulak ni Ji-hoon ang phone palayo sa kamay niya. Dahil dito, hindi ito nahulaan ni President Kang. Sobrang naguluhan siya dahil malinaw na gusto niyang tawagan ang minister. Bakit nasa kamay ni Ji-hoon ang phone ng minister? Nang makita ni Chairman Kang na sobrang arrogant ni Ji-hoon, tumawag siya ng isa pang high-ranking official sa prosecutor's office. Pero kasama rin ito sa plano ni Ji-hoon. Hindi makontakt ang phone ng kabilang official. Kasabay nito, pumasok sa loob ang isang prosecutor na may dalang paper bag. Doon lang naintindihan ni Chairman Kang na hindi siya makatawag ng tulong dahil lahat ng phone ng high-ranking officials ay nasa paper bag na iyon. Sa sandaling ito, medyo nagpanik si Chairman Kang. Sinubukan niyang maghanap ng paraan para iligtas ang sarili niya sa pamamagitan ng pagtawag sa huling tao. Hindi niya inaasahan na papasok ang tawag na ito. Nahulaan din ito ni Ji-hoon dahil hindi niya nakuha ang phone mula sa taong iyon. Nang makarating ang tawag kay Ji-hoon, patuloy na sumisigaw ang tao sa kabilang linya. Sinabihan niya si Ji-hoon na umalis agad. Ang taong ito ay ang deputy minister na may napakataas na posisyon. Sa oras na ito, si Min Hyuk, pagkatapos ayusin ang bagay sa labas, ay pumasok din sa office ng chairman. Pagkatapos makahanap ni Chairman Kang ng protektor, sobrang natuwa siya at ngumiti sa kanilang dalawa.
Pero masyadong maaga ang saya ni Chairman Kang dahil ang dalawang prosecutor na ito ay mga taong buong pusong sumasamba sa hustisya. Nakaisip si Ji-hoon ng paraan para kontrolin si Chairman Kang. Nagkataon na ang araw na iyon ay isang art film festival, kaya maraming stars ang lalabas sa red carpet. At ang hindi mawawala ay ang mga reporter, kaya kinontak ni Ji-hoon ang isang magazine reporter na nakatrabaho niya noon. Sa harap ng lahat, pinusasan ni Ji-hoon at Min-hyuk si Chairman Kang at itinaas ang mga kamay nila. Talagang bold at unique ang ideyang ito. Ang balita tungkol kay Chairman Kang at sa prosecutor na magkasamang naglakad sa red carpet ay naging front page ng mga dyaryo. Kinabukasan, sobrang galit ng minister nang makita ito. Pero dahil nakita na ng publiko ang bagay na ito, wala nang ibang magawa ang minister. Pero pagkatapos lumabas ng female prosecutor na si Ye-jin, may isa pa siyang tanong kay Ji-hoon. Bakit hindi siya tinanggal ng vice minister? Pagkaalam nito, ayaw sumagot ni Ji-hoon. Sa sandaling iyon, dumaan si Min-hyuk at tinulungan si Ji-hoon na makalusot. Sinabi ni Min-hyuk na dahil senior ng vice minister ang ama niya, siya ang bahala sa buong bagay. Kahit nahuli ni Ji-hoon at Min-hyuk si Chairman Kang, siguradong kukunin nito ang pinakamagaling na lawyer para tumulong. Pagdating noon, malamang na maakwit si Kang. Nagsimula ang interrogation kay Chairman Kang. Gaya ng inaasahan, kinuha ni Chairman Kang ang lawyer ng Baek family, ang pinakamagaling sa lugar, para ipagtanggol siya. Pero hindi mismo hinawakan ni Lawyer Baek ang case. Sa halip, ibinigay niya ang mahalagang task sa isang young female lawyer. Mula noon, nagkakilala na sina Ji-hoon at Jo Yang. Pagkatapos din ng interrogation na iyon, nagsimulang maging interesado si Jo Yang kay Ji-hoon. Noong araw na iyon, siguradong mananalo ang side ni Ji-hoon. Hanggang ngayon, wala pang case na bumagsak kapag nasa kamay ni Ji-hoon. Pansamantalang dinetain din si Chairman Kang. Pagkatapos umalis ni Jo Yang sa court, dinala niya si Ji-hoon sa isang tahimik na resting place. Kumuha si Jo Yang ng isang cup ng hot milk coffee mula sa coffee maker. Magalang na tinanggap ni Ji-hoon ang coffee at humigop ng ilang sips. Hindi inaasahan dahil sa cup ng coffee na ito, si Ji-hoon na hindi mahilig sa coffee ay biglang nakaramdam ng tamis. Sa oras na ito, ipinahayag din ni Jo Yang ang feelings niya kay Ji-hoon. Gusto rin ni Jo Yang na maparusahan si Chairman Kang. Pero dahil sa posisyon niya bilang lawyer, hindi niya pwedeng treasurin ang client niya. Agad siyang inalo ni Ji-hoon at sinabing naiintindihan niya si Jo Yang. Nangako rin siya sa kanya na siguradong gagawin niyang makatanggap ng tamang parusa ang mga guilty na tao. Hinawakan ni Jo Yang ang lawyer badge niya. Seryoso niyang hiniling kay Ji-hoon na manalo sa case na iyon. Magkatabi silang tumayo habang ine-enjoy ang tahimik na sandali. Pero hindi inaasahan, nang ipagpatuloy ni Ji-hoon ang pag-imbestiga sa case na ito, may nalaman siyang malaking tao na hindi niya inaasahan. Para ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa kinaroroonan ng secret money ng JQ Group na may goal na mahuli ang lahat ng sumuporta sa grupo ni Chairman Kitay, natukoy na niya ngayon ang isang importanteng tao, ang head ng finance department ng JQ Group. Siya lang ang nakakaalam tungkol sa money laundering activities nila. Pero ang head ng department ay marami ring experience sa business world. Ang naisip ni Ji-hoon, naisip din ni Chairman Kang. Bukod pa roon, hindi alam ni Ji-hoon na matapos ang ilang araw mula sa incident ng head ng department, nakapagpiyansa si Chairman Kang sa tulong ng Beck's Law Office. Habang papunta sa prosecutor's office, tinanong ni Jo Yang kung may itinatago pa ba ang chairman sa kanya. Alam ni Jo Yang na si Ji-hoon ay isang sobrang powerful na prosecutor, kaya hindi pwedeng hayaan ni Jo Yang na magkaroon ng anumang pagkakamali habang nagtatrabaho. Pero paano naman masasabi ni Chairman Kang kay Jo Yang ang lahat ng iyon? Napakabilis, muli silang nagkita sa interrogation room. Kahit na pag-usapan na ng dalawa kung paano haharapin si Ji-hoon, hindi inaasahan, napahinto sila sa tanong ni Ji-hoon na, bakit mo pinatay ang finance manager? Nang marinig ni Chairman Kang ang tanong na ito, agad na lumaki ng doble ang mga mata niya. Natakot si Kang dahil ang mga salitang ito ay lumabas mismo sa bibig ni Ji-hoon. Ang mga salitang iyon ay eksaktong sinabi ng manager kay Ji-hoon noong gabing iyon. Naabot ni Ji-hoon ang goal niya at ipinagpatuloy ang interrogation. Tinanong ni Ji-hoon kung nakipagkita na ba si Chairman Kang sa manager. Sumenya si Jo Yang na hindi kailangang sumagot ni Kang. Pero hindi nakalmado si Chairman Kang. Nauutal na sumagot si Kang na matagal na silang nagkita ng manager. Ipinagpatuloy ni Ji-hoon ang pagtatanong tungkol sa laman ng pag-uusap dahil ang huling phone call ng department head ay kay Chairman Kang. Nang makitang nabisto ang kasinungalingan, mabilis na nagpaliwanag si Chairman Kang. Sinabi niya na pagkatapos maimbestigahan ng group, kumuha ang department head ng 10 bilyong won mula sa company. Kaya gusto niyang paaminin ang department head, pero habang mas nagsasalita si Chairman Kang, mas lalo siyang nagkakamali. Pagkatapos magsalita ni Kang, inilagay ni Ji-hoon ang isang blue book sa harap niya. Ito ay savings book na may 500 milyong won. Pagkatapos mawala ang department head, palihim na inilipat ni Chairman Kang ang perang iyon sa asawa niya. Si Jo Yang, na nakaupo sa tabi niya, ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Naisip niya na ang ganitong kasuklam-suklam na tao ay hindi dapat ipagtanggol. Nang makita ito ni Chairman Kang na nakaupo sa tabi niya, nagpatuloy siyang manginig. Naging awkward din ang tono ng boses ni Kang. Pero sobrang matigas pa rin ang ulo ni Chairman Kang. Sinabi niya na kung tinawagan niya ang department head, krimen ba iyon? Sa pagmamasid ng lahat, pagkatapos sabihin ito ni Ji-hoon, sa wakas ay hindi na mapakali si Chairman Kang.
Sinabi ni Jo Young na gusto niyang magpahinga ng ilang minuto. Pero pagkatapos umalis ni Ji-hoon, umalingaw-ngaw sa kwarto ang pag-uusap ni na Chairman Kang at ng department head noong gabing iyon. Sa pamamagitan ng recording na ito, malamang na malabag ni Chairman Kang ang Article 253 ng Criminal Code, ang pag-abuso sa kapangyarihan para pilitin ang ibang tao na lisanin ang mundong ito. Sa madaling salita, wala itong pinagkaiba sa murder. Ito rin ang purpose ni Ji-hoon sa pagtawag sa kanila rito. Lumabas na noong gabing iyon, nahanap ni Ji-hoon ang department head na malapit nang tapusin ang sarili niyang buhay. Pagkatapos mag-usap ng dalawa, tiniyak ni Ji-hoon sa kanya na hindi kailangang mamatay ng department head. Hindi lang iyon, sinabi rin ni Ji-hoon na sa susunod nilang pagkikita, magiging masaya si Chairman Kang na buhay pa ang department head. Pero ang kapalit nito ay parehong kailangang makatanggap ng nararapat na parusa ang department head at si Chairman Kang para sa mga krimen nila. Balik sa kasalukuyan, agarang inaresto si Chairman Kang dahil inabuso niya ang kapangyarihan niya para pilitin ang iba na tapusin ang sarili nilang buhay. Nang papunta na si Kang para ihatid sa kulungan, biglang lumitaw dito ang isang taong hindi niya kailanman inaasahan. Sa sandaling ito, masayang tumakbo si Chairman Kang at hinawakan ang kamay ng manager. Nang makita ni Chairman Kang na lumitaw ang kabilang tao, napabuntong hininga siya ng maluwag. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang pasanin ni Kang ang kasong murder. Ito rin ang huling step sa interrogation plan ni Ji-hoon. Mabilis na pumasok ang case sa closing stage dahil may witness na lumabas para mag-testify. Hindi nagtagal, dinala ang case sa judgment. Pagkatapos noon, mayabang na umupo si Chairman Kang sa kotse papunta sa kulungan. Tulad ng ipinangako, inimbitahan ni Jo Young si Ji-hoon na uminom ng beer. Habang nag-uusap silang dalawa, biglang tumawa ng malakas si Ji-hoon. Lumabas na ang malamig na lalaking ito ay marunong din palang tumawa. Nang umupo si Ji-hoon sa tabi ni Jo Young, sobrang komportable ang pakiramdam niya. Nagsimula nang dumating ang pag-ibig sa kanilang dalawa. Pagkatapos kumain, naglakad ang dalawa sa kalye. Bago magpaalam, tinanong ni Jo Young si Ji-hoon kung hindi ba siya nakikipag-date. Kalmadong sumagot si Ji-hoon na totoo ngang hindi siya nakikipag-date. Nang harapin ni Jo Young ang sobrang straightforward na lalaking ito, hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. Maaga kinabukasan, ipinagpatuloy ni Ji-hoon ang pag-imbestiga sa kinaroroonan ng pera. Sa isa pang conference room, nagaganap ang election campaign. Sobrang pinagtuunan ng pansin ng mga tao ang event na ito. Ito ang presidential election ng South Korea. Hindi inaasahan, ang taong ito ay walang iba kundi ang biological father ni Ji-hoon. Siya ang pinakamayamang prosecutor sa South Korea noong panahong iyon. Ang family assets ni Ji-hoon ay hindi lang umaabot sa daan-daang bilyong won, kundi meron din siyang ama na malapit ng mahalal bilang presidente. Sa rason, dapat sobrang glorious ang future ng mag-ama. Pero nang imbestigahan ni Ji-hoon ang isang money laundering case, aksidente niyang nadiskubre ang isang nakakagulat na sikreto. Sa pamamagitan ng finance manager, nakakaaresto lang, nalaman ni Ji-hoon na tuwing pumupunta ang manager para kunin ang pera, palagi itong base sa address na itinakda ni Chairman Kang. Hindi kailanman nagkikita ang dalawang panig. Kaya hindi rin alam ng manager kung sino ang kabilang tao. Bukod pa roon, tuwing gumagamit ang taong iyon ng ibang kotse, hindi maalala ng manager ang license plate number. Kung gusto ni Ji-hoon na mag-imbestiga mula sa license plate, imposible iyon. Bago umalis, biglang nadiskubre ni Ji-hoon ang isang kahina-hinalang punto. Kung ang money launderer noong panahong iyon ay nasa kotse, siguradong nakita niya ang mukha ng manager. Kaya agad na nag-ayos si Ji-hoon ng mga tao at nagsimula silang kontakin ang lahat ng loan o pawn company sa lugar. Dahil illegal na bagay talaga ang money laundering, siguradong hindi mangangahas ang regular companies na gawin iyon. Sa ganitong paraan, magagamit ni Ji-hoon ang puntong ito para paliitin ang saklaw ng paghahanap. Nag-focus si Ji-hoon sa maliliit na pawn companies. Pagkatapos tipunin ng mga tao ni Ji-hoon ang mga kahina-hinalang target, isa-isa nilang dinala ang bawat tao para sa interrogation. Bawat tao ay binigyan ng album kung saan mayroon ding photo ng manager. Kung may nakakilala sa kanya at nagpakita ng kakaibang expression, ibig sabihin noon ay nakilala na ng taong iyon ang manager dati. Pagkatapos mag-observe ng ilang sandali, may nadiskubre si Ji-hoon na isang tao. Pagkatapos noon, agad pinaalis ni Ji-hoon ang iba. Pagkatapos, inilabas ni Ji-hoon ang mga dokumentong may kinalaman sa taong iyon para pag-aralan. Maraming beses nang nagpanggap si Dae-jo bilang public officer para magpautang ng pera na may mataas na interest. Sapat na ang serye ng charges para makulong si Dae-jo ng ilang taon, pero hindi iyon ginawa ni Ji-hoon. Isa-isa niyang inilagay sa shredder ang bawat record ng charges ni Dae-jo. Kung handang sabihin ni Dae-jo ang totoo, palalampasin ni Ji-hoon ang mga illegal na bagay niya. Pagkatapos noon, tinanong ni Ji-hoon si Dae-jo tungkol sa manager. Pagkarinig, nag-alangan sandali si Dae-jo pero napakabilis, inamin niya ang lahat ng alam niya. Sinabi ni Dae-jo na ang huling beses na nakipagkita siya sa manager ay ilang buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ihatid ni Dae-jo ang pera sa napag-usapang lugar, medyo nagbigay pansin siya at nakita na sa dashcam ng kotse, malinaw na na-record ang license plate number. Ang license plate na iyon ay 3866, itim na kotse iyon. Natakpan ang mga numero sa unahan, kaya walang nakita si Dae-jo. Pagkatapos malaman ito, agad na inutusan ni Ji-hoon ang lahat na imbestigahan ang kotse na ito habang tahimik na pumunta si Ji-hoon sa villa ng ama niya. Birthday ngayon ng ama ni Ji-hoon dahil nangangampanya bilang presidente ang ama ni Ji-hoon.
Tahimik na nakipagkita si Ji-hoon sa ama niya sa gabi. Pero nang umakyat si Ji-hoon sa bahay, aksidente siyang may nakita. Biglang naging hindi natural ang ekspresyon ni Ji-hoon. Gusto sana ni Ji-hoon na kausapin ang ama niya, pero ginamit niya ang excuse na may trabaho siya para umalis dahil nadiskubre ni Ji-hoon ang license plate ng kotse na nagtatapos sa 3866 na hinahanap niya. Walang duda, ang may-ari ng kotse na iyon ay ang ama ni Ji-hoon. Pagbalik ni Ji-hoon, sa sandaling iyon ay hindi niya kayang paniwalaan ang lahat ng ito. Binuksan ni Ji-hoon ang video ng presidential campaign speech ng ama niya para panoorin. Nang makita ni Ji-hoon ang ama niya na seryosong nagsasalita, hindi pa rin niya kayang paniwalaan ang nangyayari sa harap ng mga mata niya. Dahil bago mangampanya bilang presidente ang ama ni Ji-hoon, minsan itong naging prosecutor na may hindi mababang posisyon. Ang ama niya mismo ang nag-train kay Ji-hoon para maging outstanding prosecutor. Wala sa mga ito ang alam ng kahit sino. Itinago ni Ji-hoon ang identity ng ama niya dahil ayaw niyang makatanggap ng special attention sa future. Pero hindi pa rin mapaniwalaan ni Ji-hoon na ang ama niya ang nasa likod ng money laundering case. Pero ang mga bagay sa harap ng mga mata niya ay kinuha na ang tiwala niya. Kinabukasan, ginamit ni Min Hyuk ang method of elimination. At sa huli, natukoy niya ang figure na malamang ay naglalaunder ng pera. Ang mastermind ay maaari lang ang taong iyon. Hindi napigilan ni Yejin na tumingin kay Ji-hoon. Si Yejin lang ang nakakaalam ng tunay na identity ni Ji-hoon. Pinayuhan ni Yejin si Ji-hoon na dapat dito na matapos ang case dahil hindi niya pwedeng imbestigahan ang sarili niyang ama. Mula sa araw na iyon, nahulog sa katahimikan si Ji-hoon. Naglalaban sa loob ni Ji-hoon ang justice at pagmamahal sa pamilya, ang public duty at private matters. Sa sandaling ito, lumitaw si Ju-young at biglang nakaisip si Ji-hoon ng isang idea. Tinanong ni Ji-hoon si Ju-young na kung may makaharap siyang isang bagay na sobrang terrible at higit sa inaasahan niya, ano ang gagawin niya? Inamin din ni Ji-hoon na baka kailangan niyang imbestigahan ang taong pinakanirerespeto niya. Sumagot si Ju-young na iimbestigahan pa rin niya dahil iyon ang taong pinakanirerespeto niya. Marahil, ang mga salitang ito ang puntong gumawa ng malaking turning point sa buhay ni Ji-hoon. Pagkatapos ng sandaling pag-aalangan, nagdesisyon si Ji-hoon na sundin ang iniisip ng puso niya. Niyaya ni Ji-hoon ang ama niya na magkita sila. Simula nang pumanaw ang ina ni Ji-hoon, marahil ito ang unang beses na silang mag-ama ay magkasamang umupo at kumain ng mainit na black bean noodles. Pagkatapos nilang magpalitan ng ilang salita, agad na sinabi ni Ji-hoon sa ama niya ang purpose ng meeting na ito. Sinabi ni Ji-hoon na malapit nang makatanggap ng summon mula sa prosecutor's office ang ama niya. Nahulaan din ng ama ni Ji-hoon na may nadiskubre ang anak niya. Bago umalis, umaasa siya na matutulungan siya ni Ji-hoon. Basta maging presidente siya, babaguhin niya ang lahat ng ito. Pero matatag na tumanggi si Ji-hoon. Kinabukasan, ipinatawag ang ama ni Ji-hoon sa prosecutor's office. Naroon ang lahat ng importanteng tao. Walang nakakaalam kung ano ang balak gawin ni Ji-hoon. Kung tutuusin, hindi nila alam ang relasyon niya sa ama niya. Pagkatapos marinig ng lahat na i-interrogate ang ama ni Ji-hoon, lahat sila ay nagpakita ng gulat na ekspresyon. 4 na tao ang kabahang nakatayo sa harap ng monitoring screen. Nagsimulang magsagawa ng interrogation ang 2 tao sa loob ng room. Noong una, matigas na ipinilit ng ama ni Ji-hoon na hindi siya naglaunder ng pera hanggang sa magpakita si Ji-hoon ng isang dokumento at pagkatapos ay natahimik siya. Pagkatapos makita ng 4 na tao sa labas ang sitwasyon sa loob, naging uneasy sila dahil kasali rin sila sa money laundering case na ito. Naniniwala sila na siguradong hawak ni Ji-hoon ang mga kahinaan nila. Para masigurado ang sarili nilang kaligtasan, naghanda ang ibang congressmen na iwan ang ama ni Ji-hoon. Gusto nilang ipasa ang lahat ng responsibilidad sa kanya. Pero hindi inaasahan na record na pala ang usapan nila ng wiretap sa ilalim ng mesa. Ito rin ang tanging paraan para mabago ang isip ng ama ni Ji-hoon kung saan malinaw niyang makikita ang tunay na ugali ng mga taong iyon. Sa huli, pinili pa rin nilang hayaang akuin ng ama ni Ji-hoon ang lahat ng mag-isa. Sa wakas, inamin ng ama ni Ji-hoon ang krimen sa mga kamay niya. Mayroon din siyang listahan ng ibang congressmen na sumali sa money laundering. Sinabi niya na ipapadala ang listahan kay Ji-hoon. Pagkatapos noon, umalis silang 2. Pero hindi nagmamadaling umuwi ang ama ni Ji-hoon. Sa halip, sumakay siya ng elevator papunta sa 18th floor. Tinawagan ng assistant niya si Ji-hoon at sinabing hindi niya mahanap ang ama ni Ji-hoon. Biglang may masamang kutob na lumitaw sa isip ni Ji-hoon at mabilis siyang tumakbo palabas para tawagan ang ama niya. Sa sandaling iyon, umuulan din sa labas na parang senyales na may masamang bagay na paparating. Biglang may malakas na tunog na umalingaw-ngaw. Nangyari ang bagay na hindi kailanman naisip ni Ji-hoon. Tumalon ang ama niya mula sa itaas. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Ji-hoon sa sandaling iyon. Naging blanko ang buong isip niya at nahalo ang mga luha niya sa ulan. Ang ekspresyon ni Ji-hoon ay puno ng sobrang sakit. Hindi niya kayang paniwalaan ang eksenang nangyayari sa harap ng mga mata niya. Sa sandaling iyon, nahulog ang phone mula sa kamay ng ama niya. May number na tumatawag. Pagkatapos itong sagutin ni Ji-hoon, sinabi ng kabilang panig ang isang pangungusap. Nandyan ka pa rin, hindi ba, Congressman Kim? Ang phone call na iyon ang nagpa-realize kay Ji-hoon kung gaano kalaki ang naging consequence ng pagkukulang niya. Ang insidenteng ito ay nagdulot kay Ji-hoon ng parehong matinding sakit at pagsisisi.
Ang pagkamatay ng ama niya ay maaaring may kaugnayan din sa mga tao sa political world. Ang biglaang pagkamatay ng ama ni Ji-hoon ay nagdala ng gulo sa lahat. Dahil gusto ng prosecution service na pakalmahin ang bagay na ito, ginamit nila ang excuse na ang ama ni Ji-hoon ay tumanggap ng political funds at nadiskubre ng isang prosecutor. Kaya pinili nitong tapusin ang sarili niyang buhay dahil ang patay ay hindi na makakapagsalita para lumaban. Sa sandaling ito, todo apak si Ji-hoon sa accelerator. Nagmaneho siya ng parang baliw papunta sa bahay ng ama niya dahil naalala ni Ji-hoon na minsang sinabi ng ama niya na may listahan siya na nagre-record ng lahat ng congressmen na sangkot sa money laundering. Kailangan mahanap ni Ji-hoon ang salarin na naging dahilan ng pagkamatay ng ama niya. Pero habang naghahanap si Ji-hoon, biglang lumitaw ang kuya niyang ang pangalan ay Ji-woo. Malakas na pinagalitan ni Ji-woo si Ji-hoon. Naniniwala siya na dahil kay Ji-hoon kaya namatay ang ama nila. Sa sandaling ito, dahil hindi pa nagsisimula ang burol ng ama nila, hindi na dapat gumawa si Ji-hoon ng kahit anong kalokohan. Pumunta rin ang Minister ng Prosecution Service para makipagkita kina Min Hyuk at Ye-jin. Gumamit siya ng sobrang stern na attitude para balaan silang dalawa na huwag nang ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa case na ito. Sa araw ng libing ng ama ni Ji-hoon, nakatayo lang si Ji-hoon mula sa malayo at pinapanood ang lahat. Kahit sa labas ay mukhang normal na tao si Ji-hoon, malaki rin ang naging epekto sa kanya ng pagkamatay ng ama niya. Sa isang trial sa hapon, nakaupo lang si Ji-hoon doon na parang batong estatwa. Maputla ang mukha ni Ji-hoon. Hindi gumagalaw si Ji-hoon habang nakaupo hanggang sa malakas siyang tawagin ng judge. Sa sandaling ito, nagmamadaling hinanap ni Ji-hoon ang case file. Nakita ni Jo-young ang eksenang ito. Kinagabihan, humiling si Jo-young na makipagkita kay Ji-hoon. Hindi niya alam na ama niya si Congressman Kim, pero dahan-dahan pa ring inalo ni Jo-young si Ji-hoon. Kahit sobrang naantig si Ji-hoon sa mabuting intensyon ni Jo-young, wala talagang epekto kay Ji-hoon ang mga salitang ito. Pagkatapos mismong sabihin ni Ji-hoon ang totoo, umalis siya at iniwan si Jo-young na may nakakagulat na balita. Ang tanging clue ngayon ay ang huling phone number na tumawag sa ama ni Ji-hoon. Pero ang phone number na iyon ay tinawag ng isang impersonator. Para mahanap ang salarin, pwede lang magsimula sa mga impersonator na mga taong espesyalista sa pagpapanggap gamit ang phone number ng ibang tao. Ginamit pa rin ni Ji-hoon ang lumang method, pinatawag sila para i-check ang transaction history at assets nila. Unti-unting nadala sa investigation ang mga big figures. Kaya marami ring high-ranking political figures ang nagalit kay Ji-hoon. Wala nang ibang choice ang mga superior. Hinayaan lang nilang pasukin ng mga tao ang investigation team ni Ji-hoon. Direkta nilang sinira ang mahahalagang clues na may kaugnayan sa case. Pagkatapos, pinagsabihan ng mga superior si Ji-hoon na huwag nang ipagpatuloy ang investigation kung hindi ay haharap siya sa paghihiganti ng mga money launderers na iyon. Sa huli, dahil sa pressure mula sa minister at superiors, napilitan si Ji-hoon na pansamantalang itigil ang investigation. Hindi pa rin nahanap ni Ji-hoon ang taong tumawag sa ama niya. Mula sa araw na iyon, naging mainitin ang ulo at kakaiba si Ji-hoon. Araw-araw, umiinom si Ji-hoon sa kalye para lunurin ang lungkot niya. Hanggang isang araw, nang nagtipon si Jo-young at ang mga kasamahan niya para kumain at uminom, aksidente niyang nakita si Ji-hoon. Tahimik na sinundan ni Jo-young si Ji-hoon. Malakas ang buhos ng ulan sa langit. Itinaas ni Ji-hoon ang ulo niya para tumingin sa langit. Pagkatapos, humiga siya sa lupa para hayaan ang ulan na bumagsak sa mukha niya. Mukhang pinapagaan nito ang pakiramdam ni Ji-hoon. Ginising ng ulan si Ji-hoon. Alam niyang hindi siya pwedeng sumuko ng ganoon. Pero nang lumingon si Ji-hoon, nakita niya si Jo-young na nakahiga sa tabi niya. Nakahiga lang silang dalawa sa lupa habang nakatingin sa isa't isa. Kapag nakikita lang ni Ji-hoon si Jo-young, doon siya nakakangiti. May ginawa silang pangako na kung ngumiti si Ji-hoon sa kanya ng 3 beses, papayag siyang manatili sa tabi niya. At ang pagkakataong ito rin ang 4 beses. Pagkatapos mag-date ni na Jo-young at Ji-hoon ng 2 taon, si Jo-young na mismo ang nag-resign. Pumunta si Jo-young sa isang maliit na bayan na masigla at nagkakaisa. Kasabay nito, nag-rent si Jo-young ng malaking room sa 2nd floor. Naghahanda si Jo-young na gawing law office ang lugar na ito. Sa official opening day, plano ni Jo-young na ipakwit kay Ji-hoon ang trabaho niya bilang prosecutor para pamahalaan nila ang bagong bukas na law office ng magkasama. Pero ayaw ni Ji-hoon na mag-quit sa trabaho niya bilang prosecutor. Kahit lumipas na ang 2 taon, hindi pa rin makalimutan ni Ji-hoon ang case na iyon. Basta prosecutor pa rin si Ji-hoon, naniniwala siyang isang araw ay mahahanap niya ang murderer na pumatay sa ama niya. Pero ang nangyari pagkatapos nito ang nagpabago sa buhay ni Ji-hoon. Nang makita ni Ji-hoon ang taong mahal niya sa harap niya, may pumasok na isip sa kanya. Siguro panahon na para isuko ni Jo-young ang case na 2 taon na niyang hinahabol. May girlfriend si Ji-hoon na palaging nagpapalakas ng loob niya. Pero sa nakaraang 2 taon, hindi niya nagampanan ang responsibilities niya bilang boyfriend. Kaya noong gabing iyon, niyaya ni Ji-hoon si Jo-young na lumabas. Lumuhod siya at inilabas ang wedding ring na inihanda niya ng maaga. Seryosong ipinahayag ni Ji-hoon ang feelings niya sa girlfriend niya. Nang makita ni Jo-young ang seryosong itsura ni Ji-hoon, hindi niya napigilang ngumiti. Biglang-biglang dumating ang happiness kaya akala ni Jo-young ay ilusyon lang ang lahat. Hanggang sa isuot ni Ji-hoon ang ring sa daliri ni Jo-young, doon niya napagtanto na hindi pa naginip ang lahat. Ang mas lalong nagpasaya kay Jo-young ay malapit na silang ikasal.
Sobrang saya ng mga sumunod na araw para sa kanilang dalawa. Matagumpay nilang nakuha ang law firm business license, pero nang lumabas si Ju Young sa elevator, aksidente siyang nakabunggo ng isang lalaki. Nahulog sa sahig ang mga dokumento nilang dalawa. Nagpanik si Ju Young at humingi ng tawad at ibinalik ang mga dokumento sa kabilang panig. Dahil sa banggaang ito, ang case na tila nagyelo 2 taon na ang nakalipas ay muling uminit. Dinala ng kabilang lalaki ang mga dokumento sa isang high-ranking leader. Pero pagkatapos kunin ng kabilang panig ang mga dokumento, nagbago ang kulay ng mukha niya dahil ang hawak niya ay law firm business license. Mas delikado pa, malinaw ding nakasulat sa license ang office address ni Ju Young. Sa pagkakataong ito, malamang na mapanganib si Ju Young. Napakabilis, nagpadala ang high-ranking official na ito ng assassin para mag-abang malapit sa office ni Ju Young. Sa oras na ito, meron na ring unang client si Ju Young. Pumunta si Mu Jiang sa front door ng law firm at nagtanong tungkol sa commission fee ni Ju Young. Nag-alangan sandali si Ju Young at pagkatapos ay sinabi na hindi kailangang mag-alala ni Mu Jiang tungkol sa commission fee. Nang marinig ni Mu Jiang na 1,000 won lang ang singil niya, napahinga siya ng maluwag. Nagsimulang pag-usapan ng dalawa ang case. Pagkatapos paalisin ni Ju Young si Mu Jiang, tinawagan niya si Ji Hoon habang naghahandang ilabas ang business license sa document. Pero nang buksan ni Ju Young ang document, ang impormasyon sa harap niya ay top secret. Ang mas nakakagulat pa, binanggit sa impormasyon si Congressman Kim, ang ama ni Ji Hoon. Nang ma-realize iyon ni Ju Young, nakapasok na ang assassin sa office area. Mabuti na lang, pagkatapos pumasok ng assassin, maswerte si Ju Young na nakaalis siya isang hakbang ng mas maaga. Mukhang may nadiskubreng nakakatakot si Ju Young sa document, kaya naghanda siyang pumunta sa prosecutor para ibigay ito kay Ji Hoon. Hindi rin nahanap ng assassin sa office ang hinahanap niya, kaya agad niyang hinabol si Ju Young. Dahil hindi makatawag ng kotse si Ju Young, wala siyang choice kundi sumakay ng subway. Mahigpit na niyakap ni Ju Young ang mga dokumento at kasabay nito, tinawagan niya si Ji Hoon. Nagkasundo ang dalawa na magkita sa train station. Masayang hawak ni Ji Hoon ang bouquet of flowers at naglakad papunta sa subway station. Sa side na ito, hindi alam ni Ju Young na patuloy na lumalapit ang assassin sa kanya. Nakita ni Ju Young na malapit na silang makarating sa train station pero nadiskubre niyang may mali. Pero sa huli na ang lahat. Ang naghihintay kay Ji Hoon ay isang eksenang hindi na pwedeng maging mas masakit pa. Unti-unting lumaki ang masamang kutob ni Ji Hoon. Nang dumating ang train sa station, matagal na naghintay si Ji Hoon sa labas pero hindi niya nakita ang taong mahal niya na lumitaw. Nang lumakad si Ji Hoon pasulong, nakita niya ang isang nakakatakot na eksena. Nagpapanik ang mga tao sa train at nagtutulakan para makalabas. Mabilis na tumakbo si Ji Hoon papunta sa crowd. Hindi inaasahan, ang taong hinihintay niya sa lahat ng oras na ito ay bumagsak sa upuan. Mayroon ding napakalalim na sugat sa tiyan niya. Nang makita ni Ju Young si Ji Hoon, sinubukan niyang humingi ng tawad at pagkatapos ay natahimik. Pagkatapos ng matinding emergency treatment, hindi pa rin nailigtas ng doktor si Ju Young. Pagkatapos mawala kay Ji Hoon ang taong pinakamahal niya, muling bumalik sa dilim ang buhay niya. Wala nang laman ngayon ang puso ni Ji Hoon. Nagduda pa nga si Ji Hoon kung ano ba ang kahulugan ng pagiging prosecutor niya. Wala ba siyang ibang magagawa kundi panoorin ng walang magawa habang iniiwan siya ng mga mahal niya sa buhay? Para ipaghiganti si Ju Young, nagdesisyon si Ji Hoon na parusahan ang murderer na pumatay sa kanya. Pero kinabukasan, kusang pumunta ang murderer sa prosecutor's office para umamin. Nakatayo na roon si Ji Hoon at hinihintay ang murderer. Nagkita ang dalawa sa pintuan ng elevator. Nakita ng lalaki ang wedding ring sa kamay ni Ji Hoon pero hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Sigurado si Ji Hoon na hindi siya ang murderer na pumatay kay Ju Young. Ang totoong murderer ay malaya pa rin. Pagkatapos noon, pumunta si Ji Hoon para maglinis sa law office ni Ju Young. Ganap nang nagbago ang lugar pero wala na ang may-ari nito. Itinaas ni Ji Hoon ang ulo niya at tiningnan ang paper sign na may nakasulat na ang commission fee ay 1,000 won. Nang ilagay ni Ji Hoon ang 1,000 won bill sa tube, hindi niya napigilang umiyak ng malakas. Talagang umaasa si Ji Hoon na muling magpakita si Ju Young sa harap niya at maging attorney niya. Sa sandaling ito, pumasok si Mu Jiang. Pagkatapos malaman ni Ji Hoon na tinanggap ni Ju Young ang case niya, mabilis na nagdesisyon si Ji Hoon. Papalitan ni Ji Hoon si Ju Young bilang attorney niya. Balik sa kasalukuyan, pagkatapos marinig ni Marie ang trahedya sa buhay ni Ji Hoon, umagos ang luha niya na parang batis at hindi niya napigilan. Talagang malungkot ang buhay ni Ji Hoon. Una, naglaunder ng pera ang biological father niya at pagkatapos ay tinapos nito ang buhay niya. Pagkatapos, pinaslang naman ang lover niya. Agad na nagbago ang posisyon ni Ji Hoon sa puso ni Marie. Sa mismong sandaling ito, nakatanggap si Ji Hoon ng tawag mula kay Yejin kaya pumunta rin siya rito. Nang makita ni Yejin na lumitaw si Ji Hoon, agad siyang gumawa ng excuse na may urgent business siya at nauna nang umalis. Lasing si Marie sa oras na ito. Nang makita ni Marie ang lawyer na hinahangaan niya sa harap niya, biglang lumitaw sa mga mata niya ang lambing na hindi pa nakita noon. May sariling paghihirap si Ji Hoon na hindi niya masabi. Hindi alam ni Ji Hoon na narinig na ni Marie ang tungkol sa past niya kaya inisip niya na lasing si Marie at kung ano-ano lang ang sinasabi. Sinabi ni Marie na siguradong napakahirap ng buhay ni Ji Hoon. Talagang straightforward na tao si Ji Hoon. Sinabi ni Ji Hoon na ang kailangang maghatid ng lasing na intern ay talagang miserable. Pero ang tono ng boses ni Ji Hoon ay napaka-gentle at soft pa rin. Nang itanong ni Ji Hoon ang home address niya, nakatulog si Marie sa harap niya.
Kinabukasan, napakaaga pumunta ni Mujang sa office. Abalang-abala si Mujang sa panunood ng car ads. Hindi niya napansin na dumating na si Marie dahil ilang taon nang gamit ang lumang kotse ni Mujang at kamakailan ay madalas na itong masira. Kaya nakahanap si Mujang ng car dealership na nagbebenta ng kotse sa napakamurang presyo. Pagkatapos itong tingnan ni Marie, mabait niya itong pinaalalahanan na malamang scam ito dahil ang magandang kotse ay hindi pwedeng maging ganito kamura. Siguradong may kahina-hinala sa dealership na ito pero hindi ito pinansin ni Mujang pagkatapos marinig. Iniisip ni Mujang na basta magpanggap siya bilang direktor ng law firm, hindi na siya matatakot ma-scam. Nang dumating si Ji-hoon sa office, nakarating na si Mujang sa car dealership. Pagkatapos makita ni Marie na dumating si Ji-hoon, hindi na siya kasing arogante tulad dati. Naghinala si Ji-hoon na may binabalak si Marie. Pagkaupo ni Ji-hoon, si Marie na mismo ang gumawa ng coffee para sa kanya. Dahil dito, sobrang nahirapan si Ji-hoon na maniwala. Inisip ni Mujang na may hihingin si Marie sa kanya. Naiintindihan niya na walang libre sa mundo. Ang enthusiasm ni Marie ay siguradong walang magandang ibig sabihin. Sinabi ni Ji-hoon ang nasa isip niya. Talagang medyo kakaiba ang unusual reaction niya ngayon. Dito naman sa isang used car garage, nagpalit si Mujang ng ibang set ng damit para hanapin ang person in charge. Una, sinabi ni Mujang na katatapos lang niyang magtrabaho sa auto repair shop. Pagkatapos, sinabi ni Mujang na siya ang direktor ng isang law firm. Pagkatapos makumpirma ni Mujang na pareho ang presyo ng kotse sa nasa internet, agad niyang sinimulan ang test drive. Sa madaling salita, mukhang sobrang satisfied si Mujang. Nang masaya nang naghahanda si Mujang na pirmahan ang contract, sinabi ng kabilang panig na may problema ang kotse na ibebenta kay Mujang. Una, may kakaibang tunog ang front hood engine at madalas na malakas ang pagyanig ng kotse. Ang mas seryoso pa, may leak ng fuel ang kotse. Si Mujang, na inosente, nang makita ito ay madaling nahulog sa bitag. Masigla nilang ipinakilala kay Mujang ang isa pang kotse. Medyo mas mahal ang presyo ng kotse kaysa sa kotse na ito, pero mukhang napakaganda ng kotse na ito. Wala itong pinagkaiba sa bago. Pagkatapos noon, tuloy-tuloy na pinuri ng car seller ang kotse na yon. Nang marinig ang magagandang advertisement na yon, sobrang natuwa si Mujang. Ginamit niya ang lahat ng savings niya para bilhin ang kotse na ito. Habang pabalik, nagsimula ng isipin ni Mujang kung paano niya ipagyayabang ang bagong kotse na ito sa lahat. Excited siyang umaapak sa accelerator hanggang 80 km per hour nang biglang nagliyab ang kotse. Bumaba si Mujang mula sa kotse na galit ang muka. Pinanatili ni Mujang ang kondisyon na ganoon at may mukha na itim na parang uling. Pumunta siya para hanapin ang garage manager. Hiniling ni Mujang na i-refund nila ang pera. Pero syempre, hindi pumayag ang kabilang panig dahil napirmahan na ni Mujang ang contract. Hindi lang nabigo si Mujang na mabawi ang pera, napahiya pa siya. Kasabay nito, sa loob ng prosecution office, nagsasagawa sila ng report tungkol sa ilang bagong nangyayaring cases. Kamakailan, may mga sitwasyon ng fraudulent car sales na lumilitaw kung saan-saan. Kasabay nito, bumuo sila ng fraud syndicate na may leader sa itaas na nagbibigay ng instructions. Dahil may kaugnayan ang bagay na ito sa money laundering activities, kailangang mahuli ng pulis ang leader para ganap na masira ang criminal group na ito. Sa oras na ito, buong araw nang naghihintay si Ji-hoon pero hindi pa rin niya nakikita si Mujang na pumasok sa trabaho. Kaya dumiretso siya sa laundry shop. Nang makita ni Ji-hoon ang kawawang itsura ni Mujang, mabilis niyang nahulaan kung ano ang nangyari. Nang makita si Ji-hoon, agad na hindi na maitago ni Mujang ang bagay na ito at nagsimula siyang sabihin ng malinaw ang lahat. Pagkatapos pakinggan ni Ji-hoon ang sinabi ni Mujang, sinabi ni Ji-hoon ang buong proseso na karaniwang ginagamit ng mga scammer para magbenta ng murang kotse online. Inaakit nila ang mga customer sa bitag, pagkatapos ay nagbebenta sila ng ibang kotse sa mas mataas na presyo sa mga customer. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Ji-hoon ang dalawang kasamahan sa lugar ng fraudulent car sales. Sa pagkakataong ito, ang direktang haharap ay si Ji-hoon habang nagtatago sina Marie at Mujang sa ibang lugar. Pagkatapos ipakilala ng car seller ang kotse, nagsimula siyang gamitin ang parehong trick gaya dati. Pagkatapos hintayin si Ji-hoon na i-test drive ang kotse, sinabi ng car seller na may ilang problema ang kotse na ito. Naloko rin si Mujang ng trick na ito. Una, gumawa ng kakaibang tunog ang kotse. Pagkatapos, yumanig ang kotse. Sa huli, tumagas ang gasolina ng kotse. Ang mas grabe pa kaysa dati ay natanggal din ang gulong. Pero ito mismo ang kotse na hinahanap ni Ji-hoon. Pagkatapos ng medyo exaggerated na performance, agad na sinabi ni Ji-hoon sa kabilang panig na dalhin dito ang contract. Sa sandaling ito, naramdaman ng car seller na may hindi tama kaya gusto niyang tumakas. Nang makita iyon, agad din siyang hinabol ni Ji-hoon. Naglaro silang dalawa ng habulan sa car garage. Sa huli, dahil sobrang bilis tumakbo ni Ji-hoon, hindi siya naging maingat at nadapa siya sa lupa. Nang makita iyon, tuwang-tuwang tumawa ang car seller at kinutya si Ji-hoon. Pero medyo maaga tumawa ang scammer dahil sa mismong sandaling iyon, si Marie mula sa likod niya ay sumugod na parang goddess. Direktang ibinato ni Marie ang nahulog na sapatos ni Ji-hoon sa ulo ng car seller na iyon. Pagkatapos noon, nahuli ang dalawang car seller at inamin nila ang lahat. Sinabi nila na 23-year-old kids lang sila. Ang superior nila ay ang manager pa rin na siyang kumokontrol sa lahat. Pagkarinig nito ni Ji-hoon, agad na may pumasok sa isip niyang mas interesting na plano.
Gusto ni Ji-hoon na siya at si Marie ay makapasok sa fraud syndicate. Nang makita ng manager na babae ang dumating para mag-apply sa trabaho, agad siyang nagpakita ng masayang ngiti. Pero sa oras na ito, biglang sinabi ni Marie na iaalay niya ang sarili niya sa trabaho ayon sa mga assignment. Natuwa ang manager. Sobrang na-interes siya sa magandang batang babae na ito. Kasama ang recommendation ng car seller sa tabi niya, matagumpay na nakapasok sina Marie at Ji-hoon sa fraud syndicate. Pero pagkatapos nito, kailangan nilang maghiwalay para kumilos. Hawak ni Ji-hoon ang notebook at nagsimulang i-record ang lahat. Sa sandaling ito, nagdala ang car seller ng listahan ng mga bagay na kailangang tandaan ng mga bagong employee at kasabay nito, inutusan niya si Ji-hoon na kabisaduhin ito. Pero ang isip ni Ji-hoon ay nasa grupo ng mga lalaking nakaitim na kakadaan lang. Pagkatapos, nagkunwari si Ji-hoon na sumasakit ang tiyan niya para lokohin ang car seller. Pagkatapos noon, palihim niyang sinundan ang mga lalaking nakaitim. Matapos matagumpay na makapasok si Ji-hoon sa loob, nakarinig siya ng isang napakahalagang balita. Bago mag-1:00 ng hapon bukas, kailangan nilang makakuha ng 100 milyong won. Biglang may boses na tumawag kay Ji-hoon para lumingon siya. Mabuti na lang, lumitaw ang car seller sa tamang oras para ayusin ang sitwasyon para kay Ji-hoon. Kung hindi, mapapahamak sana si Ji-hoon. Pagsapit ng tanghali, naghanda si Marie ng masaganang pagkain para sa bawat isa. Kung tutuusin, ang mga nagtatrabaho bilang fraudsters ay walang pera. Naabot na nila ang dulo ng daan at kailangan nilang gawin ang trabahong ito. Hindi naman masama ang tunay nilang ugali, pero habang kumakain ang lahat, biglang dumating ang manager at ang grupo ng mga lalaking nakaitim. Kaswal na tinanong ng manager kung kumusta ang lahat. May masamang kutob si Ji-hoon. Lumapit ang manager at malakas na sinipa ang car seller dahil nangahas ang car seller na hindi siya respetuhin. Inilabas ng manager ang sales record para pagalitan siya. Pinilit ng manager na mabilis siyang kumita ng pera. Sa sandaling ito, sinabi ng subordinate sa tabi niya sa manager ang isang bagay. Pero bago pa matapos magsalita ang subordinate, pinutol na siya nito. Kahit hindi malinaw na narinig ni Ji-hoon ang pinag-uusapan nila, narinig niya na 12:30 bukas, magsisimula silang kumilos. Kinagabihan, pagkatapos bumalik ng grupo ni Ji-hoon sa office, nakolekta na ni Marie ang laman ng mga usapan ng lahat ng taong naloko. Sa loob nito ay nakarecord ang maraming fraudulent tricks. Sa sandaling ito, sinabi rin ni Ji-hoon ang sariling hinala niya. Ang mga salitang hindi natapos ng subordinate ay siguradong nangangahulugang kailangan nilang makalikom ng sapat na 100 milyong won. Ang halagang ito ay ibibigay pagkatapos sa boss sa itaas. Pagkatapos noon, 12:30 bukas, magtitipon sila at pupunta sa isang tiyak na location. Ibig sabihin, hindi sila ordinaryong gangsters, kundi isang nationwide fraud organization. Ang manager na ito ay simpleng taong in charge sa area na ito. Bukas, siguradong lilitaw ang mga manager ng ibang regions, kasama na ang ringleader. Pero kung 3 tao lang sila, hindi nila mapipigilan ang mga kriminal. Kaya naalala ni Ji-hoon ang isa pang taong pwedeng tumulong sa kanila. Kinabukasan, may isang transaksyon na hindi maiiwasan. Biglang dumating ang manager at tinanong kung sino ang makakapagbenta ng supercar sa halagang 100 milyong won sa loob ng 30 minuto. Pagkarinig nito, walang nangahas magsalita. Tanging si Ji-hoon lang ang sobrang confident na nagsabi sa manager na siguradong kaya niya itong gawin. Pero nang makita ni Ji-hoon na ang customer na dumating para bumili ng kotse ay si Min-hyuk, nagsinungaling si Ji-hoon na wala siyang pera kaya kailangan niyang magtrabaho dito. Pagkatapos noon, dinala ni Ji-hoon si Min-hyuk sa garage. Mahusay na ipinakita ni Ji-hoon ang trick na karaniwang ginagamit ng mga fraudsters. Napaka-natural ng performance ni Ji-hoon. Pagkatapos hayaang i-test drive ni Min-hyuk ang kotse, sinabi ni Ji-hoon na may kakaibang tunog ang engine at tumatagas ang fuel ng kotse. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Ji-hoon kay Min-hyuk ang isang mas magandang kotse. Mas reasonable, mas luxurious, pero may sophistication pa rin. Isa itong blue-purple na kotse. Tangang-tangang naloko si Min-hyuk ni Ji-hoon ng ganoon. Talagang may malaking talent din si Ji-hoon sa profession na ito. Naganap ang lahat ayon sa plano. Napunta sa kamay ni Ji-hoon ang 100 milyong won. Natapos niya ng excellent ang misyon niya. Sa ganoong paraan, hindi lang nakuha ni Ji-hoon ang recognition ng manager, kundi pinagkatiwalaan din siya ng manager at dinala sa transaction location. Pero hindi kailanman inaasahan ng mga fraudsters na napag-usapan na pala ni Ji-hoon at Yejin ang bagay na ito beforehand. Nagpadala si Yejin ng tao para makipag-cooperate sa pag-arte kay Ji-hoon. Kasabay nito, naglagay din sila ng hidden camera sa suitcase na may lamang pera. Siyempre, walang kaalam-alam si Min-hyuk tungkol sa lahat ng ito. Pagkatapos noon, sumakay ang grupo ni Yejin sa black car at hinabol ang kotse ng manager. Pagbaba nila sa parking lot, ipinarada ng grupo ni Yejin ang kotse sa malapit. Sa sandaling ito, hindi pa dumarating ang pulis, kaya hindi nangahas si Yejin at ang teammates niya na bumaba at makipagsapalaran. Sa side na ito, hinarang ni Marie at Mujang ang emergency exit sa itaas. Sa ibaba sa parking lot, dumating na sa scene ang mysterious ringleader. Nagtipon din dito ang mga manager mula sa buong bansa. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isang subordinate para mag-report na may pulis sa labas. Agad na nawala sa kontrol ang buong scene. Pero habang naghahanda ang mga fraudsters na umalis, minaneho ni Ji-hoon ang kotse niya para harangan ang tanging exit. Kasabay nito, nagpakita si Ji-hoon ng sobrang cool na acting performance.
Sa sandaling ito, isa-isang bumaba ang lahat mula sa mga kotse at naglakad papunta kay Ji-hoon. Hindi inaasahan, nang makita ito ni Ji-hoon, lalo pa siyang naging arrogant. Minura at pinagalitan niya sila bilang grupo ng mga fraudsters. Nang makita ng mga fraudsters ang arroganting attitude ni Ji-hoon, agad silang kumuha ng mga stick at binasag ang mga bintana ng kotse niya. Samantala, sinundan ng ringleader ang guidance ng subordinate niya at lumabas sa hagdan, pero naghihintay na ang pulis sa labas para sa kanila. Sa ganoong paraan, nahuli agad sa lugar ang ringleader. Kasabay nito, ang pulis na armado ng weapons ay sumugod pababa sa parking lot. Nagsimulang maglaban ng matindi ang pulis at ang mga fraudsters habang tahimik na naghahanda si Ji-hoon na umalis. Sa huli, silang tatlo ay nagmaneho palayo mula sa lugar gamit ang isang van. Pero hindi nila alam na sa suburbs na hindi kalayuan doon may nangyaring kidnapping. Isang high-ranking official ang nakatanggap ng kakaibang phone call. Pagbalik niya sa kotse niya, tinurukan siya ng drugs ng isang lalaking nakaitim na nakaupo na sa loob. Pagkatapos ayusin ng lalaking nakaitim ang bagay na ito, ngumiti siya at umalis. Kinabukasan, muling lumitaw sa law office ni Ji-hoon ang lalaking nakaitim mula kagabi. Pagkatapos nilang magkatinginan ng ilang sandali, ang kanang kamay ni Ji-hoon na may suot na wedding ring ay hindi sinasadyang kumuyom ng mahigpit. Katatapos lang ng lumang case at may bagong case na agad na dumating. Gusto ni Min Cheol na tulungan siya ni Ji-hoon sa isang bagay. Ipinahayag ni Ji-hoon na gusto niyang malaman ang specifics pero sinabi ni Min Cheol na ang mga taong gumagawa ng malalaking bagay ay hindi maiiwasang masangkot sa mga hindi ethical na bagay. Pagkatapos, sinabi ni Min Cheol na basta tulungan siya ni Ji-hoon na ayusin ang bagay na ito, makakakuha si Ji-hoon ng kahit gaano karaming pera na gusto niya. Napakagaling umarte ni Ji-hoon. Noong una, tinanggihan ni Ji-hoon ang case ni Min Cheol. Pero nang aalis na siya, tinawag ulit ni Ji-hoon si Min Cheol, kaya nagkamali ang pagkakaintindi nito na si Ji-hoon ay isa lang lawyer na mukhang pera. Pagkatapos matagumpay na maloko ni Ji-hoon si Min Cheol para makita ang ID niya, agad na nagbago ang ekspresyon ni Min Cheol. Pinakiusapan ni Ji-hoon si Marie na iprint ang ID na ito. Nakahanap din si Min Cheol ng topic na pwedeng pag-usapan. Magandang choice ang issue tungkol sa commission fee. Tinanong ni Min Cheol si Ji-hoon kung ang commission fee ba ay 1,000 won. Sumagot si Ji-hoon na oo, pero sa pagkakataong ito, iba ang bayad. Sinabi ni Ji-hoon na ang 1,000 won ay bibilangin kada segundo. Bawat segundo ay 1,000 won, kaya ang isang oras ay magiging 3.6 million won. Hindi nagalit si Min Cheol pagkatapos marinig iyon dahil hindi problema sa kanya ang pera. Hindi mahalaga ang commission fee. Natulala si Ji-hoon ng ilang segundo at mas lalo pang naging sigurado ang hinala niya. Tumayo si Ji-hoon sa bintana at tinitigan si Min Cheol. Sa sandaling ito, inilabas ni Marie ang ID card na kakaprint lang pero wala ang mukha ni Min Cheol sa printed ID card. Agad na naalala ni Ji-hoon ang kwento ng pagkamatay ni Jo Young. 3 taon na ang nakalipas kasama ang tingin ni Min Cheol kanina, may na-realize si Ji-hoon. Tumakbo si Ji-hoon na parang baliw palabas ng kalye at hinanap si Min Cheol kahit saan. Tiningnan ni Marie ang address at phone number ng kabilang tao sa room pero mali ang lahat ng impormasyon. Sa oras na ito, walang nahanap si Ji-hoon kaya bumalik siya. Dahil ayaw ni Ji-hoon na malaman ng dalawa ang tungkol sa kwento niya, nagbigay siya ng dahilan para sagutin sila ng padaskol. Sa ganoong paraan, hanggang gabi, biglang nagkaroon ng nightmare si Ji-hoon. Hindi pa kailanman nakita ni Marie na ganito kakakaiba si Ji-hoon. Naalala ni Marie ang sinabi ni Yejin sa kanya. Sa loob ng maraming taon, may hinahanap si Ji-hoon na isang tao. Nagulat si Marie nang mapagtanto niya na ang lalaki kaninang umaga ay maaaring ang taong hinahanap ni Ji-hoon. Sa mausok at malalim na forest, tumatawag si Min Cheol sa isang misteryosong tao. Lumabas na ang purpose ni Min Cheol sa paghahanap kay Ji-hoon ay para kumpirmahin kung nakilala siya ni Ji-hoon o hindi. Pagkatapos ipaalam ni Min Cheol na hindi siya nakilala ni Ji-hoon, itinapon niya ang fake ID card sa apoy. Lahat ng impormasyon, kasama ang full name niya, ay peke. Sa side na ito, tinanggap ni Ji-hoon ang invitation ni Marie at pumunta sila sa isang beer shop. Umorder si Ji-hoon ng isang portion ng dried fish na madalas nilang kainin ni Jo Young pero hindi masyadong interesado si Marie sa dish na ito. Mabilis itong ipinakita ni Ji-hoon sa kanya. Pagkatapos balatan ni Ji-hoon ang fish scales, isinawsaw niya ito sa kaunting sauce at siya na mismo ang nagpakain kay Marie pero hindi niya inaasahan na gusto lang pala siyang asarin ni Ji-hoon. Hindi alam ni Marie kung ano ang sasabihin sa kakaibang lawyer na ito. Pero talagang matagal nang hindi ngumingiti si Ji-hoon ng ganoon kaliwanag. Pagkatapos mag-alangan sandali, nagdesisyon si Marie na sabihin ang nasa isip niya. Umaasa si Marie na mas madalas ngumiti si Ji-hoon. Umaasa siya na hindi na ito malubog sa lungkot at sa nakaraan. Nang makita ni Marie na tahimik si Ji-hoon, agad niyang sinabi ang hinala niya noong araw. Iniisip ni Marie na si Min Cheol ang taong hinahanap niya. Kasabay nito, umaasa si Marie na maituturing ni Ji-hoon siya at si Mujang bilang mga kaibigan. Pwedeng isama sila ni Ji-hoon para hulihin si Min Cheol. Kahit alam ni Ji-hoon ang mabuting intensyon ni Marie, tumanggi pa rin siya. Ayaw niyang madamay sila sa gulong ito, pero binanggit ni Marie ang salitang wish, kaya talagang napahiya si Ji-hoon dahil dati, pumayag si Ji-hoon na tutuparin niya ang wish ni Marie. Ngayon, ang wish ni Marie ay tulungan si Ji-hoon. Nang makita ni Ji-hoon ang sincerity ng babaeng nasa harap niya, sobrang naantig siya na halos maiyak.
Kinabukasan, si Mujang, pagkatapos malaman ang lahat ng sinabi sa kanya ni Marie, ay handa nang sumali sa action sa pagkakataong ito dahil walang picture ni Mincheol. Silang tatlo ay maaari lang gumamit ng pen para isketch ang mukha ni Mincheol. Pero parehong walang talent sa pagpipinta sina Ji-hoon at Mujang. Kaya gumuhit sila ng dalawang picture na mukhang kamukhang kamukha ng taong hinahanap nila. Mabuti na lang. Art genius si Marie, kaya nailigtas niya ang sitwasyon. Kinailangan ng dalawa pang tao na humanga at purihin siya pagkatapos makita ang gawa niya. Kumpara sa drawing ng dalawa, talagang nasa ibang level ang gawa ni Marie. Dahil sa realistic drawing ni Marie, mabilis na kumilos ang grupo ni Ji-hoon. Para ma-verify ang identity ni Mincheol, pumunta ang tatlo sa fake murderer at sinabing gusto nilang bawasan ang sentence niya. Sinabi nila sa kanya na tingnan ng mabuti ang unang taong nakilala niya noong araw na iyon para makita kung ito ba ang taong iyon. Maingat na tiningnan ng fake murderer ang photo at inalala ang eksena noong gabing iyon. Dahil walang pera ang fake murderer para bayaran ang utang niya. Itinali siya ng mga taong ito. Nang akala niyang mamamatay na siya, biglang may taong nagbalik sa kanya sa buhay. Isang taong may hawak na 300 milyong won ang lumakad sa harap ng fake murderer at sinabihan siyang akuin ang sisi sa murder ng taong iyon. Pagkatapos makumpirma na si Mincheol ang taong iyon, tinanong ni Ji-hoon ang fake murderer tungkol sa location ng casino. Pero pagkatapos pumunta ng tatlo sa location na iyon, nadiskubre nilang matagal na pala itong warehouse, pero ang print sa shirts nila ay parang pamilyar. Mabilis na pumunta ang grupo ni Ji-hoon para hanapin si Chun-gil. Ang warehouse na ito ay binuksan ni Chun-gil, kaya siguradong alam niya ang location ng casino. Kung tutuusin, nasa ganitong business si Chun-gil. Pagkatapos ng ilang investigation, sa wakas ay nahanap ng tatlo ang tunay na location ng casino. Handa na sila ng buo para sa gulo. Lumitaw sa screen ang imahe ng grupo ni Ji-hoon. Maraming betting games dito, pero hindi kailanman nananalo ang mga player dahil maraming trick ang owner para kunin ang pera nila. Habang papunta rito, inilabas ni Ji-hoon ang lahat ng savings niya. Hinati ni Ji-hoon ang mga 1,000 won bills kina Marie at Mujang. Isang bill lang ang itinira ni Ji-hoon at pumunta siya sa fish tank sa harap niya. Nagpalitan ng grupo sa pagtaya kung saang direksyon lalangoy ang isda. Sa unang tingin pa lang, nadiskubre ni Ji-hoon ang pandaraya ng lalaki. Pagkatapos, nagsimula ang palabas. Talagang lumangoy ang maliit na isda sa direksyong pinaglagyan ng pagkain ng lalaki. Sa matalas na mata ni Ji-hoon, isang tingin lang ang kailangan niya para mahanap ang key point. Ngumisi lang si Ji-hoon. Pagkatapos, mabilis niyang inilabas ang 1,000 won bill at inilagay ito sa mesa. Kahit sobrang paborable ang side ni Ji-hoon dito, hindi naman ganoon kaswerte sina Marie at Mujang sa kabilang side. Kahit nalulubog sila sa saya ng pagtaya, wala sa kanila ang swerte. Pero ang pinaka-attractive na lugar dito ay malamang ang posisyon kung saan nakatayo si Ji-hoon. Ang appearance ni Ji-hoon ay nakakuha pa nga ng atensyon ng casino boss. Habang excited pa rin ang lahat, lumitaw ang isang grupo ng mga lalaking nakaitim at kinuha si Ji-hoon. Agad na tumahimik ang magulong scene. Pero bago umalis si Ji-hoon, hindi niya nakalimutang isama ang intern niya. Pagkatapos, pumunta ang tatlo sa isang madilim na room. Nagmakaawa ang casino boss sa kanila na umalis na sa lugar na ito. Kasabay nito, naghanda ang boss ng isang halaga ng pera para sa kanila. Pero ibang-iba ang attitude ni Ji-hoon. Ang kasalukuyang attitude ni Ji-hoon ay halos katulad ng isang mayamang gangster boss. Tiningnan ni Ji-hoon ang tambak ng pera sa mesa at may pagmamaliit na sinabing hindi sapat ang halagang ito para makabili ng snacks. Pagkatapos ay tumalikod si Ji-hoon at sinabing kailangan lang sabihin ng boss sa kanya kung nasaan ang isang tao. Tiningnan ng boss ang painting at nag-isip ng matagal. Pagkatapos ay sinabi niyang may kaunti siyang impression kay Mincheol. Noong panahong iyon, nakatanggap ng tawag ang boss. Sinabi ng tao sa kabilang linya na may tutulong sa isang debtor na bayaran siya. Agad na nahawakan ni Ji-hoon ang isang importanteng clue. Tinanong niya kung sino ang tumawag sa boss. Pero ang resultang ibinigay ng boss ay hindi inaasahan ni Ji-hoon. Lumabas na ang taong tumawag sa boss ay si Chun-gil. Dahil dito nagalit ng sobra si Ji-hoon. Gusto lang niyang puntahan at hampasin si Chun-gil ng ilang beses. Dahil sa pakiusap ni Ji-hoon, sinabi ni Chun-gil sa kanya ang isa pang clue. Hindi pa katagalan, nakikipag-contact pa rin sa kanya si Mincheol. Pinakiusapan ni Mincheol si Chun-gil na tulungan siyang pigilan ang isang direktor ng K-company. Ang direktor na ito ay malapit nang sumali sa isang activity sa isang hall. Pinakiusapan ni Mincheol si Chun-gil na pigilan ang direktor na pumunta sa hall. Pero matapos ni Chun-gil ang pagplano para sa mga subordinate niya, tumawag si Mincheol at sinabing hindi na niya sila kailangan. Gayunpaman, may isang bagay na naramdaman ni Chun-gil na nagkataon. Pagkalipas ng ilang araw, iniulat sa balita ang pagkamatay ng direktor na iyon. Hiningi ni Ji-hoon ang location ng activity hall na iyon. Pagkatapos, nakahanap si Chun-gil ng isang letter na siyang invitation letter para sa activity na iyon. Sa side na ito, lumakad si Mincheol sa harap ng misteryosong tao dahil kapag natapos niyang asikasuhin ang direktor, magkakaroon si Mincheol ng opportunity na palitan ang posisyon ng direktor na iyon. Mukhang nahulaan ng misteryosong tao na papatayin ni Mincheol ang direktor pero subordinate lang si Mincheol. Paano niya mapapalitan ang isang powerful na direktor? Biglang sinabi ng misteryosong tao, kapag dalawang aso ang nagkakagatan, pwede rin nilang masugatan ang amo nila. Ano sa tingin mo tungkol dito?
Agad na kinabahan si Min Cheol pagkatapos marinig ito. Mabuti na lang, nagbibiro lang ang misteryosong tao dahil ang pagkamatay ng direktor ay nakakuha ng atensyon ng prosecutor's office at hindi pa katagalan, tinapos ni Congressman Kim, ang ama ni Ji-hoon, ang sarili niyang buhay. Ang Vice Minister ng Construction Group ay namatay din sa parehong paraan. Sa pamamagitan ng mga kamera sa paligid, kinumpirma ng prosecutor ang isang black car na may license plate na 9510. Agad silang pumunta sa location ng kotse sa pamamagitan ng surveillance camera. 3 araw nang nakapark dito ang kotse na ito. Pero sobrang blurry ng camera kaya hindi matukoy ng prosecutor ang identity ng murderer. Wala silang choice kundi makipagsapalaran at mag-abang sa kotse. Habang tense ang sitwasyon, pumunta si Min Hyuk sa bathroom. Mag-isa si Yejin sa kotse noong oras na iyon at nadiskubre niya ang kinaroroonan ng lalaki. Pagkatapos makumpirma ni Yejin ang tamang target, mabilis niyang kinuha ang phone niya at tinawagan si Min Hyuk. Hindi inaasahan, hindi sumakay ang lalaki sa kotse, kundi nagmaneho palayo gamit ang kotse sa tabi nito. Sa urgent na sitwasyon, wala nang choice si Yejin kundi sabihin kay Min Hyuk na manatili habang siya ang nagmaneho para habulin ang lalaki. Isang dramatic na surveillance scene ang nangyari. Mabuti na lang sa wakas ay nag-connect ang phone. Pagkatapos sabihin ni Yejin kay Min Hyuk ang license plate number, nagpatuloy siyang sundan ng lalaki. Pero ang resulta ay hindi pa rin nahabol ni Yejin ang kabilang panig. Nang liliko na sana pakaliwa si Yejin, may nangyaring accident dahil may taong dumadaan noong oras na iyon. Inikot ni Yejin ang manibela at bumangga sa SUV truck. Siyempre, nawala ang target kay Yejin nang magtipon ang mga prosecutor. Kahit nawala kay Yejin ang target, nakita nila ang invitation sa kotse na may license plate na 9510. Napakabilis, dumating na ang oras ng event. Ang 3 sa grupo ni Ji-hoon ay nagmaneho papunta sa location dahil gusto nilang magmukhang rich people. Sobrang luxurious ng suot nilang 3. Natural silang pumasok sa loob. Pagkatapos, naghiwa-hiwalay silang 3 para hanapin ang target. Gaya ng napag-usapan, hindi nagtagal matapos pumasok ang grupo ni Ji-hoon, dumating din sina Min Hyuk at Yejin na may dalang invitations. Nagsimula silang maghiwa-hiwalay. Si Mari naman sa side na ito ay natrap ng isang young master. Sa kabilang side, nabangga rin ni Ji-hoon ang taong pinakagusto niyang makita. Hinabol ni Ji-hoon ang taong iyon, pero habang patuloy siyang sumusunod dito, nakita ni Ji-hoon ang isang eksenang hindi niya kailanman inaasahan. Lumakad si Min Cheol sa harap ng isang tao at biglang yumuko ng may respeto. Sobrang pamilyar ng kabilang tao. Ang taong iyon ay ang owner ng Beck Law Firm. Iyon din ang office kung saan dating nagtatrabaho si Ju Young. Naalala ni Ji-hoon ang araw ng insidente na siya ring araw na nag-resign si Ju Young mula sa law firm. Talagang hindi inaasahan ni Ji-hoon ang eksenang ito. Pagkatapos umalis ni lawyer Hyun-moo, kumuha si Ji-hoon ng kutsilyo at sinundan siya ng malapitan. Ang murderer na pumatay kay Ju Young ay nasa harap niya mismo. Hindi napigilan ni Ji-hoon na kumalma. Hawak niya ang kutsilyo at lumapit sa likod ni lawyer Hyun-moo, hakbang sa bawat hakbang. Kasabay nito, tila naramdaman din ni Min Cheol na may mali. Pero nang lumingon siya para tumingin, wala siyang nakitang kakaiba. Nawala na si Ji-hoon. Hindi niya piniling umatake roon. Ipinaalala ng rason kay Ji-hoon na hindi niya pwedeng basta patawarin ng ganoon kadali ang taong pumatay kay Jo Young. Maraming big shots ang naaakit sa hall at karamihan sa kanila ay mula sa prosecutor. Lumabas na magkakaroon pala ng auction dito dahil may misteryosong figure din na lilitaw dito. Sinabi ni Marie kay Ji-hoon ang mga clue na nadiskubre niya. Lumabas na ang lalaking may apelidong Cha na pumunta sa office nila noong huli ay ang secretary ng president ng JQ Group. Nang mabanggit ang president ng JQ Group, biglang sumabog sa masiglang palakpakan ng hall. Lumitaw dito ang malalaking tao na karaniwang hindi nakikita ng mga tao at si Chairman Choi ang final boss ng auction. Ang starting price ay 10 milyong won. Ang highest bidder ay magkakaroon ng opportunity na makapag-dinner kasama si Chairman Choi. Sa ibaba, mabilis na may nagbigay ng mataas na bid. Mabilis na umabot ang number sa 50 milyong won. Nang akala ng lahat na ito na ang highest price, biglang may nagbid ng 100 milyong won. Tumingin ang lahat sa direksyon ng tunog. Hindi inaasahan, ang taong iyon ay si Ji-hoon, isang lawyer na hindi man lang makabayad ng renta. Nagbago ang ekspresyon ni Chairman Choi pagkatapos makita si Ji-hoon. Mula sa boses ni Chairman Choi, natukoy na ni Ji-hoon ang isang bagay noong taong iyon. Ang taong tumawag pagkatapos mamatay ang ama niya ay si Chairman Choi. Sa madaling salita, ang taong talagang nasa likod ng pagmanipula sa lahat ay siya. Napakabilis na natapos ang event. Masayang pumunta si Min Cheol sa office niya, pero nauna na roon si Ji-hoon kaysa sa kanya. Gusto ni Ji-hoon na ipaalala sa kanya na si Min Cheol ang taong pumatay sa taong mahal niya. Nakita ni Min Cheol na nabisto na ang identity niya, kaya inilabas niya ang isang kutsilyo mula sa bulsa niya at dahan-dahang lumakad papunta kay Ji-hoon. Pero hindi inaasahan ni Min Cheol na may ganito kalalim na martial arts skills si Ji-hoon. Direktang ibinangga ni Ji-hoon ang libro sa dibdib ni Min Cheol, dahilan para halos hindi siya makahinga. Nang malaman ni Min Cheol na hindi madaling kalabanin si Ji-hoon, hindi na rin niya itinago ang lakas niya. Pero sa harap ng isang master tulad ni Ji-hoon, halos walang silbi ang kutsilyong ito. Si Min Cheol sa sandaling ito ay wala nang pinagkaiba sa isang asong umiiyak. Paulit-ulit siyang nagmakaawa kay Ji-hoon na iligtas ang buhay niya. Biglang lumitaw sa isip ni Ji-hoon ang serye ng mga alaala noong taong iyon.
Si Min Cheol ang gumamit ng kutsilyong ito para kunin ang buhay ni Jo Young. Nang sasaksakin na niya si Min Cheol, huminto si Ji-hoon sa tamang oras dahil naalala niya ang isang sinabi ni Jo Young. Nagdesisyon si Ji-hoon na pansamantalang iligtas si Min Cheol sa pagkakataong ito. Pagbalik niya, idinikit ni Ji-hoon ang lahat ng mahahalagang clue sa board. Ang mastermind sa likod nito ay ang chairman ng JQ Group. Siya ang nag-utos kay Lawyer Hyun-moo at Min Cheol na pumatay ng tao. Nang makita ni Ji-hoon ang photo ni Lawyer Hyun-moo, medyo nahirapan ang loob niya dahil nasa tabi ni Ji-hoon ang niece nitong si Marie. Posible kayang gagawin din niya ang parehong pagkakamali gaya ng ginawa niya noong taong iyon? Kinabukasan, pumunta si Ji-hoon sa office para makipagkita kina Marie at Mujang. Pagkatapos pag-isipan ito ni Ji-hoon buong gabi, sa wakas ay nagdesisyon siya. Isinuko ni Ji-hoon ang chance na makipagkita kay Chairman Choi. Seryosong tinanong ni Ji-hoon si Marie ng isang tanong. Kung ang taong pinaka-nirerespeto niya ay gumawa ng bagay na pinaka-kinasusuklaman niya, ano ang gagawin niya? Hindi lubos na naintindihan ni Marie ang ibig sabihin sa likod ng mga salita ni Ji-hoon. Pero tapat siyang sumagot na hindi niya kayang maging tulad ni Ji-hoon noong taong iyon dahil hindi siya kasing lakas niya. Nang marinig ito, gumawa rin si Ji-hoon ng sariling choice para sa sarili niya. Bago umalis, tinanggal ni Ji-hoon ang sunglasses niya at inilagay ito sa mukha ni Marie dahil sobrang liwanag ng araw sa labas. Pagkatapos, nagpaalam si Ji-hoon sa dalawa at umalis sa lugar. Nagkatinginan ang dalawa sa gulat, hindi alam na iyon na pala ang huling beses na makikita nila si Ji-hoon. Tungkol naman kay Ji-hoon, pagkatapos niyang bisitahin ang puntod ni Jo Young, agad na nakatanggap si Mujang ng text message. Iyon ang farewell ni Ji-hoon. Kasabay nito, nag-iwan din si Ji-hoon kay Marie ng isang letter kung saan may gustong sabihin si Ji-hoon sa kanya. Isang taon ang lumipas, bumalik si Marie sa law firm ng pamilya niya. Naging top lawyer ng company si Marie. Hinawakan niya ang lahat ng cases ng professional, gaano man ito kalaki o kaliit, pero may isang bagay siyang hindi malaman. Ang kinaroroonan ni Ji-hoon. Kahit umalis si Ji-hoon ng walang appointment, regular pa rin sina Marie at Mujang sa law firm. Inaalagaan nila ang fish tank ni Ji-hoon at nililinis ito. Si Ji-hoon ngayon ay nasa isang maliit na bayan na malayo. Naging parte na siya ng community dito. Pagkatapos umalis ni Ji-hoon sa law office, pinili niyang bumalik sa pagtatrabaho bilang isang 1001 lawyer dito. Ipinapakilala ni Ji-hoon sa lahat ang tungkol sa achievements niya. 55 wins, 1 draw, 0 losses. Ang illustrious record na ito ay galing sa theft cases, car accidents ng mga leader, o kahit cases ng mga kriminal na tinatawag na demonyo ng siglo. Hindi nagtagal, nakatanggap si Ji-hoon ng bagong client. Isang matandang babae ang lumapit kay Ji-hoon. Sinabi niya na inaresto ng prosecutor ang anak niya hindi pa katagalan. Umaasa siya na madadala ni Ji-hoon ang savings niya at ang letter na ito sa prosecutor. Ipinilit ng matandang babae na walang ginawang mali ang anak niya. Kaya umaasa siya na palalayain siya ng prosecutor. Kinuha ni Ji-hoon ang bagay na iyon. Tiningnan niya ang maputlang matandang babae sa harap niya at sinabihan itong umuwi at maghintay. Pagkabalik, binasa ni Ji-hoon ang letter ng matandang babae. Binanggit sa letter ang JQ Pharmaceutical Group. Nang mag-search si Ji-hoon ng information online, puro balita lang ang nakita niya tungkol sa mga researcher na inaresto dahil sa side effects ng gamot. Kinabukasan, inayos ni Ji-hoon ang buhok niya at sinuot ang usual sunglasses niya para pumunta sa prosecutor. Doon, binibigyan ng flowers si Marie ng isang lalaki. Pero habang inaayos ni Marie ang buhok niya, nakakita siya ng isang sobrang pamilyar na figure. Hindi siya makapaniwala at agad siyang tumakbo papunta sa lugar na iyon. Nang makarating lang si Marie sa harap ni Ji-hoon, doon niya napagtanto na hindi ito ilusyon. Totoo nga, ang taong nakita ni Marie ay si Ji-hoon, pero itinanggi ito ni Ji-hoon habang tumatakbo. Natakot si Ji-hoon sa sermon ni Marie. Agad siyang pumasok sa elevator para bumaba. Pero hinarap pa rin ni Ji-hoon ang pagtatanong ni Marie. Tinanong niya kung nasaan siya dati at ano ang ginagawa niya ngayon. Agad na tumigil ang lahat sa lobby, hindi nangahas magsalita. Pagkatapos makipag-appointment ni Marie kay Ji-hoon na magkita sa ibaba, mabilis siyang bumaba na may dalang bouquet ng fresh flowers. Pagkatapos, tuloy-tuloy niyang hinampas si Ji-hoon sa mukha gamit ang flowers. Galit na galit si Marie dahil umalis siya nang hindi nagpapaalam. Sa oras na ito, pumunta rin si Mujang sa lugar na ito. Natanggap na ni Mujang ang message ni Marie bago iyon. Pagkatapos ng mga bati, muling nagtipon ng 3. Pagkatapos ng 1 taon, ang paglitaw ni Ji-hoon ay nagdulot kina Marie at Mujang ng parehong kawalan ng magawa at galit. Sa totoo lang, nilinaw na ni Ji-hoon ang lahat sa naunang letter. Hindi lang pinansin ni Marie ang natitirang letter. Kalaunan, ipinaliwanag ni Ji-hoon sa dalawa na nang halos mapatay ni Ji-hoon si Min Cheol, naramdaman ni Ji-hoon na naapektuhan din ang puso niya. Kaya nagdesisyon si Ji-hoon na umalis at babalik siya kapag nakahanap siya ng paraan para harapin ang problema. Pero walang sinabi si Ji-hoon tungkol sa lolo ni Marie. Pagkabalik, nakita talaga ni Marie ang isa pang letter sa envelope kung saan nakasulat ang purpose ng pag-alis ni Ji-hoon. Kinabukasan, pumunta si Ji-hoon sa pamilyar na law office. Ang mga isda sa tank ay lumalangoy pa rin dahil sa pag-aalaga ni Marie at Mujang. Sa wakas nahintay ni Mujang ang may-ari ng bahay at hindi na ito iniwasan ni Ji-hoon. Maluwag sa loob na inilipat ni Ji-hoon ang renta, kuryente, tubig at iba pang gastos na nasa humigit kumulang 15 milyong won sa landlady. Sa totoo lang, ang pagtanggap ni Ji-hoon ng komisyon na 1,000 won ay hindi ibig sabihin na 1,000 won lang ang laman ng account niya.
Sobrang nagulat si Mujang. Sa oras na ito, kararating lang ni Marie. Sa totoo lang, ang mga sinabi ni Ji-hoon kagabi ay nakabawas na sa galit niya. Pero taos-puso pa ring humingi ng tawad si Ji-hoon sa kanilang dalawa at inimbitahan silang sumali sa team niya. Gusto ni Ji-hoon na makipaglaban sa office ni Lawyer Hyun-moo. Sa huli, muling nagsama-sama ang tatlo. Muling naging masigla ang maliit na room at napuno ng tawanan. Pagkatapos, oras na para isagawa ni Ji-hoon ang revenge plan niya. Ang unang taong pinili ni Ji-hoon ay si Min Cheol. Nang makita niyang nawala si Ji-hoon ng 1 taon at pagkatapos ay muling lumitaw, sobrang natakot si Min Cheol. Si Min Cheol ngayon ay direktor ng JQ Group. Ang itsura ni Min Cheol ngayon ay napakadesente. Hindi na siya mukhang isang taong gumawa ng maraming masamang bagay. Lumapit si Ji-hoon para batiin siya ng ilang beses, kaya nagpanik si Min Cheol. Hindi nagdalawang isip si Ji-hoon at dumiretso sa main topic. Sinabi ni Ji-hoon kay Min Cheol na sabihin sa mga superior niya na bumalik na siya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya magtatago gaya ng dati. Pagkaalis ni Ji-hoon, bumalik ang tatlo sa kulungan para hanapin ang lalaking umako ng sisi mula kay Min Jae. Sinabi nila kay Woo Se-ok na bibigyan nila siya ng huling chance para makalabas sa kulungan. Iyon ay ang tulungan silang mag-appeal at pagkatapos ay humiling ng release mula sa kulungan. Nakinig ang fake murderer at hindi naniwala na mananalo si Ji-hoon sa case. Hindi inaasahan, pagkasabi niya noon, biglang tumawa ang tatlo dahil si Ji-hoon ay lawyer na hindi pa kailanman natatalo sa case. Habang tinitingnan ang expressions ng tatlo, nagkunwaring nalilito ang murderer. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay kinailangan na rin niyang maniwala. Pero hindi pa rin nakalimutan ng tatlo ang legal fees na 1,000 won. Pagkatapos noon, dinala ni Ji-hoon ang dalawa sa villa kung saan siya nakatira. Kahit narinig na ni Mujang na maraming pera si Ji-hoon, hindi inaasahan ni Mujang na nakatira si Ji-hoon sa ganito kalaking villa. Nakatuon si Marie sa pagtingin sa photo ng suspect na nakadikit sa salamin, kasama na roon ang lolo niya. Nakita iyon ni Ji-hoon at agad niyang tinanggal ang photo ni Hyun-moo at sinabi kay Marie na siguradong hindi masamang tao ang lolo niya. Ang dahilan kung bakit nasabi iyon ni Ji-hoon ay dahil dati na siyang pumunta para hanapin si Hyun-moo ng mag-isa. Sa pamamagitan ng usapan, napagtanto ni Ji-hoon na isa siyang matuwid na tao. Para makumpirma, ipinakita ni Ji-hoon ang photo ni Min Cheol at tinanong si Hyun-moo kung kilala niya ang taong ito. Hindi nagdalawang isip si Hyun-moo na sagutin na nakilala niya si Min Cheol sa isang event. Ang bawat kilos at tingin niya ay nagpasiguro kay Ji-hoon na hindi kasali si Hyun-moo sa pagpatay kay Jo Young. Napahinga ng maluwag si Marie pagkatapos marinig iyon. Pagkatapos, siya at ang dalawang teammate niya ay nagsimula sa proseso ng pagkilos. Una, pumunta sila kay Min Cheol na naglalaro ng golf at ipinakita sa kanya ang alibi ng fake murderer sa case ni Jo Young. Kahit sobrang galit si Min Cheol, sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado. Palihim ding kumuha ng pictures sina Marie at Mujang na nakatayo sa malapit. Mukhang doon na natapos ang lahat. Pero hindi inaasahan, sinundan ni Ji-hoon si Min Cheol na parang multo. Kung nasaan si Min Cheol, nandoon din si Ji-hoon. Napakasimple ng purpose ni Ji-hoon. Iyon ay para makita ni Ki-seok ang intimate photo ni Min Cheol at Ji-hoon. Sa pagiging suspicious niya, siguradong iisipin ni Ki-seok na traidor ang subordinate niya. Gaya nga ng inaasahan, umusad ang lahat ayon sa plano. Nakita ni Ki-seok ang photo at agad siyang tumawag para tanungin si Min Cheol. Nakita ni Min Cheol ang photo at mabilis na nagpaliwanag pero hindi talaga ito pinaniwalaan ni Ki-seok. Para ipakita ang loyalty niya at para alisin ang magiging problema sa future, inutusan si Min Cheol na patayin ang fake murderer. Kinabukasan, pumunta si Ji-hoon sa kulungan para maghanda na makipagkita sa fake murderer pero sinabihan siyang maghintay dahil nasa hospital room ang fake murderer at comatose ito. Nakapagpadala na ng notice ang hospital. Natapos na ni Min Cheol ang trabaho niya. Pagkatapos, pumunta si Ji-hoon sa hospital para makipagkita kay Ye-jin. Lumabas na sinadya niyang ayusin ang lahat. Noong gabing iyon, nahulaan ni Ji-hoon na siguradong kikilos si Min Cheol. Kaya sinadya ni Ji-hoon na painin siya palabas para makakuha ng ebidensya ng poisoning. Basta ipalabas ni Ji-hoon sa publiko ang balitang ito, siguradong maaaresto si Min Cheol dahil sa murder. Napakabilis kumalat ng balita at nalaman ng mga tao sa buong bansa ang mga krimen ni Min Cheol. Kahit si Ki-seok ay naapektuhan ng insidenteng ito. Tinawagan ni Ki-seok si Min Cheol para mag-ayos ng meeting sa isang location. Sinabi ni Ki-seok na ilalabas niya siya rito ng ligtas. Sa totoo lang, hindi mahirap hulaan ang intensyon ni Ki-seok. Ang mga taong masyadong maraming alam ay dapat mamatay. Gusto ni Ki-seok na pigilan ang magiging problema sa future, kaya naghanda siyang pumatay para patahimikin sila. Napapalibutan si Min Cheol ng grupo ng mga tao. Sa sandaling ito, isang black car ang mabilis na sumugod. Nagsimulang umatake psychologically si Ji-hoon kay Min Cheol para ipaunawa sa kanya na wala na siyang silbi kay Ki-seok. Hindi na kinaya ni Min Cheol ang shock sa oras na ito, kaya sinabi niya kay Ji-hoon ang lahat. Si Jo Young ay talagang pinatay niya. Pero noong panahong iyon, gusto lang ni Min Cheol na nakawin ang top secret documents. Tungkol naman sa ama ni Ji-hoon, may kaugnayan din ito sa secret ng JQ Pharmaceutical Group. Pero bago pa matapos magsalita si Min Cheol, tumawag si Ki-seok.
Nang marinig ni Ki-seok ang boses ni Ji-hoon, agad na nagbago ang tono niya. Pero bago pa makapagsalita si Ki-seok, hindi siya binigyan ni Ji-hoon ng chance na magsalita. Sobrang nag-aalala si Ki-seok sa oras na ito. Sa ikatlong tawag lang pumayag si Ji-hoon na makipagkita sa kanya. Sa oras na ito, natanggap ni Marie ang instructions ni Ji-hoon. Bumalik siya sa law office ng lolo niya at nag-log in sa account niya. Mabilis niyang nahanap ang mga documents tungkol sa ama ni Ji-hoon. Ang unang task ni Marie ay ipaalam kay Ji-hoon ang balitang ito. Lumabas na kung gusto ng JQ na palawakin ang company, kailangang palawakin ng batas ang management nito sa production ng painkillers at anesthetics. Pagkatapos makuha ni Ji-hoon ang information, agad siyang pumunta para makita si Ki-seok. Ito ang unang beses na opisyal na nagkita ang dalawa. Ikinuwento ni Ji-hoon ang kakasabi lang ni Marie sa kanya. Gusto sanang gumawa ng excuses si Ki-seok nang marinig ang informasyon na ito, pero hindi siya hinayaan ni Ji-hoon na magsalita ng marami. Direktang sinabi ni Ji-hoon na ibinunyag ni Min-cheol ang mga bagay na ito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ki-seok. Pagkatapos, nagsimulang mang-provoke si Ji-hoon. May hidden camera din si Ji-hoon sa katawan niya. Basta ma-film ni Ji-hoon si Ki-seok na umaamin sa murder kasama ang testimony ng witness, magkakaroon si Ji-hoon ng sapat na ebidensya para mapatunayan siyang guilty, pero matigas ang ulo ni Ki-seok. Kahit mamatay pa siya, hindi niya aaminin ang murder. Pagkatapos mabigo sa unang attempt, pumunta si Ji-hoon kay Marie para kunin ang documents at nakipagkita kay Min-hyuk. Na-film nila si Min-cheol na umaaming siya ang murderer at si Ki-seok ang mastermind. Ibinigay ni Ji-hoon ang document na ito sa prosecutor. Nasa document din ang listahan ng mga council members na sangkot sa money laundering noong taong iyon. Basta mapatunayan ng prosecutor na valid ang document na ito, mapapatunayan nilang kasabwat ng JQ Group ang mga political figures. Pero ang money laundering list na ito ay mula pa 3 taon na ang nakalipas at halos imposibleng mahanap. Nang sumasakit na ang ulo ni Ji-hoon at ng iba, biglang sinabi ni Min-cheol na minsan siyang palihim na pumasok sa office ng ama ni Ji-hoon para magnakaw ng bahagi ng listahan. Kahit na isumite na ang original, itinatago pa rin ni Min-cheol ang photocopy. Ayon kay Min-cheol, pumunta si Mujang sa office niya at nahanap ang photocopy. Pagkatapos itong tingnan ni Ji-hoon, napagtanto niyang tugma ang listahan at ang top secret document. Ito ang ebidensya para paaminin si Ki-seok sa murder. Una, ipinost ni Ji-hoon online ang lahat ng nadiskubre niya. Pagkatapos gumawa ng ingay tungkol dito, pinatawag ni Ji-hoon si Min-cheol kay Ki-seok at pinanggap na magre-report siya na aamin na siya para makatakas si Ki-seok sa hinala. Talagang naniwala si Ki-seok sa kasinungalingang ito. Pero may hiling si Ki-seok na siya ring gusto ni Ji-hoon. Iyon ay ang pumunta si Ji-hoon para makipagkita kay Ki-seok ng mag-isa. Naganap ang meeting ayon sa plano. Noong gabing iyon sa port, dinala ni Ki-seok ang isang grupo ng mga tao para palibutan si Ji-hoon. Kung ganoon, malalagay si Ji-hoon sa sobrang delikadong sitwasyon. Pwedeng mamatay si Ji-hoon kung magkamali siya kahit 1 segundo lang. Pero kapag sinugal lang ni Ji-hoon ang sarili niya, sa kanya maibabagsak ang huling pag-asa ni Ki-seok. Pero talagang napakataas ng kapalit na kailangang bayaran. Nahulog na si Ki-seok sa bitag. Hindi niya napansin ang plano ni Ji-hoon. Mayabang ang mukha ni Ki-seok habang tinitingnan ang biktima niya. Napakahusay din umarte ni Ji-hoon. Muli niyang tinanong ang importanteng tanong, inutusan ba ni Ki-seok na patayin si Jo-young? Excited na inamin ni Ki-seok na ginawa niya iyon. Sa oras na ito, halos wala nang kakayahan si Ji-hoon para bantaan si Ki-seok. Mayabang na sinabi ni Ki-seok ang dahilan ng pagkamatay ng ama ni Ji-hoon. Noong gabing iyon, tinawagan ni Ki-seok ang ama ni Ji-hoon. Dahil ayaw ng ama ni Ji-hoon na madamay ang anak niya, pinili niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Ngayon, malapit nang mamatay si Ji-hoon sa kamay ni Ki-seok. Pagkatapos magsalita, itinutok ni Ki-seok ang baril sa ulo ni Ji-hoon. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Ki-seok na na-record na ang lahat ng kilos niya ng hidden camera ni Ji-hoon. Pagkatapos ma-film ni Ji-hoon ang ebidensya, agad niyang pinilipit ang baril at pinabagsak ito. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo palayo. Hindi inaasahan, napakabilis din kumilos ni Ki-seok. Bago pa makatakbo ng malayo si Ji-hoon, kinuha niya ang baril at kinalabit ang trigger. Sa sandali ng buhay at kamatayan, mabilis na tumalon si Ji-hoon sa dagat. Kasabay nito, inamin ni Min-cheol ang krimen niya. Pinangunahan ni Yejin si Min-hyuk sa harap ng ibang counselors at pinatugtog ang video na ito. Ang eksena sa video ay ang nangyari noong gabing iyon kasama ang lahat ng krimeng inamin ni Ki-seok. Sa ebidensyang ito, hindi na kayang pagtakpan ng prosecutor's office ang mga krimen ni Ki-seok. Sa huli, ang 2 high-level chambers ay wala ng ibang choice kundi utusan ang pag-aresto kay Ki-seok. Dahil sapat ang witnesses at ebidensya, hinatulan ng life imprisonment ang chairman ng JQ Group. Sa ngayon, ang natitira na lang ay ang case ng mga counselors na nakipagsabwatan sa JQ Group na hahawakan ng isang special prosecutor at ang taong iyon ay si Ji-hoon. Lumabas na hindi namatay si Ji-hoon noong gabing iyon. Pagkatapos magkamalay ni Ji-hoon, mabilis niyang tinawagan si Marie. Pagkalipas ng 3 buwan, naayos na ang case. Sa araw na natapos ang case, inaresto ni Ji-hoon ang direktor ng JQ Group at ang mga money laundering counselor sa listahan. Lahat ng taong iyon ay ipinasa sa court para asikasuhin. Bumalik si Ji-hoon sa law office niya. Hindi lang siya gumawa ng miracle, kundi naging hero rin siya sa mata ng lahat. Pero ang commission fee ni Ji-hoon ay 1,000 won pa rin. Bakit?
Dahil si Ji-hoon ay isang 1001 lawyer. Isang lawyer na palaging lumilitaw kapag pinakakailangan siya ng iba. Kakaiba si Ji-hoon pero sobrang matuwid at mahalaga.